Sa pangalawang araw sa hardin na pinag-usapan nila Lin Moyu, Bai Yiyuan at Meng Anwen, meron na namang kinakausap si Bai Shen na dalawang matanda habang umiinom ng tsaa at nagsasalong kumakain. Nanonood sila ng lahat ng mga nangyayari sa loob ng dungeon hall at ng mga pangyayari sa loob ng dungeon. Isa sa mga matandang ito ang galit na nagrereklamo. Sinabi niya na masyado na raw sumosobra ang ginagawa ng bata na palaging pinapabura ni Bai Shen na si Lin Moyu. Ang matandang iyon na nakasuot ng itim at pula ay si Ning Tairan. Siya ang lolo ni Ning Yi at din rin ng Xiajing Academy. Tinanong siya ni Bai Shen kung bakit sa tingin niya ay ganon. Si Lin Moyu naman ay may napakakalmadong personalidad kaya paano naman siya umaasta ng sobra gaya ng sinabi ni Ning Tairan. Habang pasiga pa rin, nagrereklamo si Ning Tairan na nangongolekta si Lin Moyu ng pera para magbuhat ng ibang mga mag-aaral ng academy sa loob ng Tyrant Desert. Sinagot siya ni Bai Shen na hindi ba normal na ang ganoong nangyayari. Lagi namang may ganoong mga bagay na nangyayari sa loob at labas ng mga dungeon. Kahit na ganito ang kalakaran dito, ang problema ni Ning Tairan ay binubuhat lahat sila na 39 ni Lin Moyu ng mag-isa. Dagdag pa niya na lahat daw ng mga mag-aaral na naipit sa Desert Tyrant Task sa mga nakaraang taon ay nagagawa ng MacLear ito dahil kay Lin Moyu. Nang marinig ito ni Bai Shen, natuwa pa siya, hindi ba napakagaling ni Lin Moyu at hindi inaakala ni Bai Shen na magagawa niyang magbuhat ng 39 na katao. Ang singil niya para dito ay medyo mahal din kaya naman hindi niya magagawang dismayahin ang mga taong iyon na magpapabuhat sa kanya. Sinigawan siya ni Ning Tairan at sinabihan si Bai Shen na parang hindi naman niya alam kung ano ang silbi ng pagbibigay ng academy ng ganito ang mga task. Ang orihinal na intensyon nila ay ang ihiwalay ang mga namumukutangging mga mag-aaral gamit ang large dungeon na iyon. Ang kanilang pagkaipit sa task na iyon ay sarili na nila sanang problema pero sa huli nangialam lang si Lin Moyu dito at binuhat sila papaalis sa Tyrant Desert. Humigop lang ng tsaa si Bai Shen at sinabing alam niya ito pero ano ang magagawa nila. Ang lahat ng mga task at mga pamantayan ay itinakda lahat ng akademya at ni isa dito ay walang nilabag si Lin Moyu. Sinabi ni Bai Shen ang hinaing niya dahil hindi rin siya natutuwa sa mga task na ibinibigay sa kanila sa una pa. Ilan na ba sa kanilang mga talentadong mga mag-aaral sa mga nakalipas na mga taon na dahil hindi sila marunong makipaghalubilo sa iba ay hindi na makahanap ng party nila at naiipit sa task ng Tyrant Desert. Dahil dito, sa tingin ni Bai Shen na ang ginawa ni Lin Moyu ay isang napakagandang bagay. Nagsalita na rin si Meng Anwen at sinabi na ang sistema ng akademya ay napakapangluma na. Oras na siguro para palitan ang 100 taon ng lumang sistema. Napatayo na nga si Ning Tairan dahil sa sinabi ni Meng Anwen. Sinigawan niya sila na pareho lang talaga silang dalawa. Napangiti na ito si Bai Shen at sinabing ang pagiging magagalitin ni Ning Tairan ay napakasama pa rin hanggang sa tanda niyang yun. Sinabi niya na gaya ng sinabi ni Bai Shen sa kanya noon na kapag ginalaw ni Ning Tairan si Lin Moyu, kukunin niya pabalik ang Dungeon Palace. Tumalikod na lang at umalis si Ning Tairan mula sa mesa. Nagkomento si Meng Anwen na ang pagiging magagalitin ni Ning Tairan ay isang bagay na hindi na mababago. Dinagdagan ito ni Bai Shen at sinabi na talagang iisang tao lang sa mundong ito ang magagawang matapatan siya. Sa loob ng Tyrant Desert Large Dungeon, sa may lugar ng Desert Oasis, naroroon si Lin Moyu at patuloy na nagfa-farm ng kanyang mga skill. Gaya ng ginagawa niya noon, sunod-sunod niyang ginagamit ang kanyang mga skill at kumakain ng Oasis Fruit para pabalikan ang kanyang spirit at uulit-ulitin ito. Pagkatapos ng ilang oras ng pagfa-farm niya, sa wakas ay nag-level up na ang kanyang skill na Skeleton Armor. Level 21 na rin ang skill na iyon at nagagawa na ito ang pataasin ang depensa ng gumagamit ng 2,100 at may cooldown na 5 minuto. Gaya ng dati, maaari rin ito ang gamitin para sa ibang mga tao. Sa tulong ng blessing ng kanyang talent, mapapataas ang epekto ng skill niyang iyon ng 10 beses. Ngayon ay tumaas na ang kanyang pangkalahatang depensa sa 21,000. Napapaisip siya na siguro ay kaya na niyang tanggapin ng buo ang atake ng Lion Tyrant sa kanya. Pati ang kanyang skill na Slow Curse ay nag-level up na rin at ang slow debuff mula rito ay nakaabot na sa isang mas mataas na stage. Ito ay nasa level 21 na at sinusumpa ang lahat ng mga kalaban sa 105 metro palibot niya at pinapabagal silang lahat ng 105% na tumatagal ng 1 minuto. Naisip niya na sayang at maaari lang mapa-level up ang Corpse Explosion gamit ang mga bangkay. Kung hindi, magagamit na sana niya ang pagkakataong ito para mag-level up ng skill na iyon. Patuloy pa rin na ginagamit ng tuluyan ni Lin Moyu ang dalawang skill na ito sa mga Desert Scorpion habang kumukonsumo ng Oasis Fruit. Sa academy naman isang oras bago ang opening ceremony, muling silang nagkita sina Xia Shuwei. Sinabi ni Xia Shuwei sa kanya na hindi niya inaasahan na maging karumit siya dahil pinili niya na gumamit ng dual room dorm dahil hindi ganoon kadami ang points niya. Sinabi ng babaeng iyon na hindi rin niya inaasahan na ganito ang mangyayari.
Nagsimula silang maglibot sa academy, nag-aalok si Xia Shuwei na kahit hindi naman karamihan ng points niya, siya na muna ang magbabayad para sa kanilang pagkain ngayon. Habang nag-uusap sila, napansin ng kasama ni Xia Shuwei ang isang lalaking may dalang espada na nakatayo sa gilid. Tinawag nila ito at lumingon ito sa kanila, siya si Feng Shu na kasama rin nila noon bilang mga top scorer. Maraming mga babae ang pumapalibot sa kanya at namamangha sa kung gaano siya kagwapo. Namumula ang mga ito at pinapansin ang lahat tungkol kay Feng Shu pati na ang pagiging isang swordsman niya. Ang mga babaeng iyon ay talagang nai-inlove sa kanya. Naglakad si Feng Shu patungo kina Xia Shuwei, nagkasalubong ang tatlo at binati ang isa't isa. Pinansin agad ni Xia Shuwei kung gaano kasikat si Feng Shu sa iba. Si Feng Shu naman ay napahiya sa sinabi ni Xia Shuwei at napatikip pa nga ng mukha. Matapos silang magkamustahan, nalipat sila sa tanong kung nasaan na ba kaya si Lin Moyu at may nakakita na ba sa kanya. Sa loob ng Tyrant Desert Large Dungeon, kaka-level up na ni Lin Moyu at siya ngayon ay nasa level 22 na. Ang kanyang strength, physique at agility ay tumaas ng 30 at ngayon ay nasa 360 na pare-pareho. Ang kanyang spirit naman ay tumaas ng 200 at ngayon ay nasa 1,700 na. Ang kanyang equipment na Daenatus Sickle ay nasa level 1 pa rin. Ang kanyang mga active skill na Soul Blaze, Summon Skeleton Warriors, Summon Skeleton Mages, Slow Curse at Skeleton Armor ay pareho na rin ng level sa level 22. Ang kanyang Corpse Explosion ay nasa level 3 pa lang. Napapaisip si Lin Moyu habang tinititigan ang kanyang status window. Gaya ng kanyang inaasahan, kapag nagawa na niyang level up ang mga skill niya sa max, magle-level up din ang mga ito sa parehong oras ayon sa kanyang sariling level. Pagkatapos na ito, nagdesisyon si Lin Moyu na mag-teleport na palabas ng Tyrant Desert. Pagkatapos niyang magbuhat ng mga mag-aaral sa loob ng Tyrant Desert ng napakaraming beses, tiningnan niya ang kanyang communication device at meron na siya ngayong mahigit 350,000 points. Pero ang halagang iyon ay malayong-malayo pa sa sapat para kay Lin Moyu. Ang isang intermediate skill scroll ay nagkakahalaga ng 80,000 points at kaya pa lang niyang bumili ng 4 sa ngayon. Para makakuha ng mga intermediate grade na skill, siguradong hindi pa sapat ang 4 na scroll. Dahil dito, napapaisip na siya na mukhang kailangan niyang maghanap ng paraan para makakuha pa ng points. Ngunit para sa ngayon, pupunta muna si Lin Moyu sa opening ceremony ng academy. Sa open ground ng academy, nagsisimula ng magtipon ang mga mag-aaral para sa opening ceremony. Isang sulok ay naipon ang tatlong iyon kanina, mayroon na lang 10 minuto bago magsimula ang opening ceremony at nagtataka si Xia Shuwei kung bakit wala pa doon si Lin Moyu nang mapansin ni Feng Shu si Lin Moyu. Habang naglalakad patungo sa opening ceremony, naglalabas si Lin Moyu ng napakalakas at napakalawak na berdeng aura. Ang tatlong iyon ay kinilabutan sa nakita at naramdaman mula kay Lin Moyu. Napansin nila na mas lumakas pa siya at mukhang naging mas kahanga-hanga pa siya kumpara sa dati. Napansin din nila na meron pa rin sa kanya ang aura ng pakikipaglabanan sa paligid niya kaya naman siguradong kakalabas lang niya sa isang dungeon. Ang ibang mga tao ay nagsimula ng mapansin na presensya ni Lin Moyu. Nakilala nila siya bilang si Lin Moyu na top scorer ng bansa. Sinasabi nila na mukhang kakaiba na siya ngayon kaya naman ang iba ay medyo natatakot na natingnan siya. Agad naman siyang binati ni Xia Shuwei, ngumiti ang dalawa pa sa kasama ni Xia Shuwei at napansin na mukhang naipon na silang lahat dito. Sumagot si Xia Shuwei na syempre, hindi naman sila makakarating doon kung hindi sila nakapasok. Tinanong pa si Lin Moyu tungkol sa kung ano na ba ang level niya ngayon. Sumagot siya at sinabing level 22 na siya, nang marinig ito, nagulat silang lahat. Tinatanong nila kung paano yon dahil ilang araw pa lang ang nakakalipas matapos silang pumasok sa academy. Kung ganoon, paano siya nakapag-level up ng napakabilis? Napapaisip si Lin Moyu na kung hindi dahil sa pagbubuhat niya ng ibang mga player, edi sana nasa level 24 na siya ngayon. Sinabi ni Feng Shu na narinig niyang sa Dungeon Palace, maaaring gumastos ng mga points para mag-reset ng cooldown ng dungeon. Sinabi ni Xia Shuwei kay Lin Moyu na dahil siya ang top scorer ng bansa, kaya niyang gumastos sa kahit anong gusto niya gamit ang kanyang mga points. Ibang kaso naman iyon para sa kanila na kailangang magtipid ng mga points nila. Ang mga points ay napakahirap kasi na maipan sa loob ng academy. Nang marinig ito, nagtataka si Lin Moyu at napapaisip na hindi naman ganoon ang pag-iipon ng mga points diba habang naparaming notification na nagsasabi na nakatanggap siya ng napakaraming points mula sa kanyang pagbubuhat. Mabilis na ngang naubos ang ilang minutong iyon at tumunog na ang bell ng paaralan. Sa stage ay may mga nakaupo na hinaharap ang mga mag-aaral ng academy. Sa pinakadulo ay may isang lalaki na binabati ang lahat ng mga estudyante sa pagdating sa Xiajing Academy. Ang lalaking iyon ay sinabihan na naniniwala siya na ang lahat ng andoon ay mga henyo noong sila ay nasa high school pero ang lahat ng iyon ay nasa nakaraan na lamang ngayon.
Lahat sila ngayon ay may iisang bagong katauhan bilang mga freshman ng Xiajing Academy. Ipinaliwanag ng speaker na ang akademya ay nahahati sa mga ordinaryong mag-aaral, mga academic na mga mag-aaral at mga top students. Ang tatlong level na ito sa loob ng akademya ay makikinabang sa iba-ibang mga equipment at benepisyo, kaya naman hinhikayat niya ang lahat ng mga mag-aaral na galingan at subukang umakyat sa mga ranggong ito. Pagkatapos nun, sinabi niya na sa Xiajing Academy ay mayroon silang sinusunod na tradisyon sa bawat opening ceremony at iyon ay ang labanan ng mga freshman at mga senior nila. Ipinaliwanag niya na ang mga senior ay pwedeng maghamon ng mga bagong estudyante at ang mga senior na iyon ay magbabayad ng kaukulang mga points. Ang mga bagong estudyante ay pwedeng tumanggi dito, pero kapag nanalo sila, ang halagang binayaran ng mga senior ay mapupunta sa kanila. Siyempre, manalo man o matalo ang isang bagong estudyante, hindi nila kailangang magbigay ng kahit ano. Ito na ang perpektong pagkakataon para sa mga mag-aaral na wala masyadong points para kumita ng mga points ngayon. Para sa mga bagong mga mag-aaral, huwag na nilang palampasin pa ang pagkakataong ito. Habang lumulutang sa ere, nag-uusap na naman sina Ning Tairan, Bai Shen at Meng Anwen. Nagkomento si Bai Shen na ang gawaing iyon ay isang parehong napakatandang tradisyon na napakawalang kwenta. Ito ang paraan nila para kontrolin ang mga bagong mga mag-aaral at ipaalam sa kanila ang ibig sahihin ng kailalamin at kalala ng resulta ng kanilang aksyon. Sinabi ni Ning Tairan na ang mga bagong estudyanteng ito ay mga top scorers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang bawat isa sa kanila ay nakaasa sa kani-kanilang mga talento at laging ipinagmamalaki ang mga ito. Napapangiti si Bai Shen sa kung meron bang maglalakas loob na hamanin si Lin Moyu. Sumang-ayon dito si Meng Anwen at sinabing hindi siya naniniwala na may ganun taong kagago na gagawa noon, di ba? Ang mga mag-aaral ay natutuwa na wala ito ang parusa sa pagkatalo at may reward kung mananalo. Hindi ba at napakagandang deal niyan? Ang isa sa kanila ay kinakabahan dahil ang kanilang mga level at skill ay napakababa kung ikukumpara sa mga senior, kaya paano naman kay sila mananalo? Nagsimula ng magkainitan ang mga senior at ang mga bagong mag-aaral. Naghaharapan na silang lahat ng may napakalakas na anusyo na nagsasabi na huwag silang mag-alala dahil ang kanilang laban ay magaganap sa isang professional martial arts platform. Ang formation sa martial arts competition platform ay magpapababa ng kanilang mga level at ang may pinakamababang level ang masusunod. Dagdag pa, ang lahat ng mga skill sa level 20 pataas ay hindi pwedeng gamitin. Ang formation na iyon ay magpoprotekta sa kanila mula sa mga nakamamatay na mga pinsala at meron ding mga divine level na mga healer sa paaralan para sa kanilang mga kaligtasan. Matapos na ito, naghamon agad ang isang archer na nakasuot ng pula sa isang bagong mag-aaral na archer din na nakasuot ng asul. Tinanggap naman ng nakaasul na archer ang hamon at nagsimula ng maglakad. Ang isa sa mga manonood ang nakakilala sa taong iyon bilang isa sa mga top scorer. Nang marinig ito, pinapakalma siya ng kasama niya at sinabing ito pa lang ang simula. Si Lin Moyu naman ay nakikipag-usap kina Xia Shuwei nang biglang may sumigaw sa kanyang pangalan na hinahamon siya. Ang siraulong naghahamon sa kanya ay sinabing alam niya na si Lin Moyu ang top scorer ng buong bansa, kaya naman nagtanong siya kung tinatanggap ba niya ang hamon niya. Inasar pa niya ito at tinanong kung natatakot na ba talag si Lin Moyu. Napatitig si Lin Moyu sa siraulong iyon na ayaw na talag siyang tigilan. Nasasayangan si Lin Moyu dahil lalabanan niya siya sa loob ng akademya. Agad na tinanong ni Lin Moyu kung magkano ang ibabayad ni Ling Zhen sa kanya. Sumagot si Ling Zhen na handa siyang magbigay ng 5,000 points, tinawanan lang ni Lin Moyu ang halagang ito at sinabing napakaliit ng halagang iyon. Nabigla na ito si Ling Zhen at napaisip na napakakaunti pa pala noon para kay Lin Moyu. Tinanong niya si Lin Moyu kung ilang points ba ang gusto niya. Wala nang paligoy-ligoy pa at agad si Lin Moyu habang itinuturo siya. Sinabi niya na kailangan niya munang magbayad ng 100,000 points para malabanan siya. Matapos ang sinabi ni Lin Moyu tungkol sa pagbibigay ni Ling Zhen ng 100,000 na points para makalaban siya, ang lahat ay nagkakagulo na dahil sa dami na ito. Ang mga gustong hamanin si Lin Moyu ay namamahalan dito at sinasabi na meron lang ang isa ng 5,000 points at ang isa naman ay nasa 7,000 points lang. Si Lin Moyu naman ay hindi na pinapakialaman ang mga ito at tinitingnan kung ano na ang gagawin ni Ling Zhen matapos marinig ang gusto niya. Napangisi si Ling Zhen nang marinig ito at may lakas ng loob pang tanungin si Lin Moyu kung nagbibiro ba talaga siya. Hindi ba niya alam ang tunay na kahulugan at halaga ng 100,000 points? Tinanong pa niya si Lin Moyu kung meron rin ba siyang ganoong halaga dahil kung hindi wala ng halaga ang 100,000 na hinihingi niya. Napaseryoso na ito si Lin Moyu at binago na ang gusto niya kapalit ng paglaban kay Ling Zhen. Nag-alok siya na magkaroon ng pastahan gamit ang halaga ng puntos na meron siya sa kasalukuyan. Kung mananalo si Lin Moyu, kailangan siyang bigyan ni Ling Zhen ng katapat ng kung ilang points ang meron si Lin Moyu. Kung matatalo si Lin Moyu, handa siyang ibigay lahat ng points niya kay Ling Zhen. Patuloy niyang tinitigan si Ling Zhen at tinanong siya kung may lakas ba siya ng loob bilang senior niya.
Napatigil sa paggalaw si Ling Zhen at nakatayo na lamang nang marinig ang pananakot na sinabi sa kanya ni Lin Moyu. Bakas sa mukha niya na alam niyang parang hindi ata nagbibiro si Lin Moyu. Patuloy pang ginatungan ni Lin Moyu ang insulto at tinanong siya kung natatakot na ba si Ling Zhen. Si Xia Shuwei naman ay nasa likod ni Lin Moyu na namamangha sa napapagmasdan niya ngayon. Dahil ngayon lang ang pagkakataong narinig niya si Lin Moyu na magsalita ng ganon kadaldal. Napagtanto ni Xia Shuwei na mukhang meron atang away sa pagitan ni Lin Moyu at Ling Zhen noon pa man. Si Ling Zhen naman ay naiihi na ata sa pantalon at mukhang nasisindik at kinakabahan na dahil bakit parang napakataas ng kumpiyansa ni Lin Moyu sa sarili. Pero kung hindi niya tinanggap ang pastahan kay Lin Moyu, siguradong mapapahiya siya. Matapos hindi mag-isip ng mabuti, tinanggap niya ang pastahan at sinabing ano ba dapat ang kailangan niyang katakutan. Naisip na lang ni Ling Zhen na ilang points lang naman kaya ang pwedeng makuha ng isang bagong mag-aaral ng akademya. Dagdag pa, meron din siyang maaasahan at masasandalan kung sakaling maglaban sila mamaya. Napakomento na lang si Bai Shen sa nakita at sinabing ang siraulong iyon ang mamamatay kaagad sa kalagitnaan ng labanan. Napangiti rin si Meng Anwen at sinabing si Lin Moyu ay mayroong 300,000 points sa pinakamababa matapos niyang magbuhat ng napakaraming tao. Si Ning Tyra naman ay hindi natutuwa sa narinig at sinabing ang mga points na iyon ay nakuha niya sa pamamagitan ng mga hindi tapat na mga paraan. Sa battle arena, nagtungo na sina Lin Moyu at Ling Zhen at nagsimula ng magharap. Ipinakilala si Ling Zhen bilang isang level 21 warlock mula sa Bai Li Academy at si Lin Moyu naman bilang isang level 22 necromancer at top scorer ng buong bansa. Si Ling Zhen ay nakangiti lang at mukhang kumpiyansa na mananalo laban kay Lin Moyu habang si Lin Moyu ay nakafocus lang sa harap at handa nang durugin ang mayabang na ito. Ang isa sa mga nanonood sa magiging laban nila ni Ling Zhen ay nakilala si Lin Moyu bilang ang taong gumawa ng bagong record sa Dungeon Palace. Ang isa rin ay pinupuri ang godlike na si Lin Moyu. Hindi siya makapaniwala na bagong mag-aaral pa lang ng akademya si Lin Moyu dahil binuhat siya ni Lin Moyu paalis sa Tyrant Dungeon. Ang isa pang kasama nila ay nagsabi na dapat kumikita si Lin Moyu ng 40,000 points sa bawat pagkakataon nag-clear siya ng dungeon, ibig sabihin meron din dapat siyang napakaraming points sa kanya ngayon kaya kung mananalo siya edi alam nyo na. Siguradong ang laban na ito ay magiging napakakapanapanabik. Nagsimulang insultuhan ni Ling Zhen si Lin Moyu at sinabing walang kwenta ang pagiging isang top scorer. Sa harap daw ni Ling Zhen, wala lang si Lin Moyu kung ikukumpara sa kanya. Si Moyu naman ay ininsulto rin si Ling Zhen ngunit sa isang napakasimpleng boses ay sinabing mas mababa ang level ni Ling Zhen kumpara sa kanya. Tinitigan lang niya si Ling Zhen habang sinabi ito ng walang emosyon. Nainis agad na ito si Ling Zhen na napasigaw at sinabing meron na daw siyang napakagaling at napakataas na kwalifikasyon simula noong bata pa lang siya at pumasok lang daw siya sa akademya para sa pagsasanay. Sinabi niya na isa daw siyang henyo na hindi man lang may kukumpara sa mga katulad nilang mga ordinaryong mga tao. Muli, sa isang napakawalang emosyong boses, sinabihan niya si Ling Zhen na mas mababa ang level niya kumpara kay Lin Moyu. Mas napagalit pa na ito si Ling Zhen at nagsisimula ng dumami ang ugat sa kanyang noo. Sumisigaw na siya na ano naman kung malakas ang nakuha ni Lin Moyu ang propesyon. Sinuwerte lang siya na maging ganoon, sa loob daw ng labanan, ang karanasan sa pakikipaglaban ang mas mahalaga. Mukhang hindi pa rin na ito natinag si Lin Moyu at hindi na iinsulto sa mga pinagsasasabi ni Ling Zhen. Ipinaalala na lang niya muli na mas mababa ang level ni Ling Zhen kumpara sa kanya sa isang napakaseryosong mukha. Napainis na ito si Ling Zhen at nagsimula ng umatake gamit ang kanyang staff. Naiinis na siya at tinawag si Lin Moyu na put angina. Hindi ba tinuruan si Lin Moyu ng kanyang mga magulang na makipag-usap ng matino sa iba? Nang marinig ito, naalala niya ang kanyang pamilya na binubuo niya, kanyang kapatid at kanilang lola. Mukhang nagseryoso na ng husto ang mukha ni Lin Moyu at ABG kanyang mga berdeng mata na parang tinitingnan ang isang nilalang na mas mababa sa kanya. Nasindak ng husto mula sa tingin na ito ni Lin Moyu si Ling Zhen. Ang kanyang mukha ay napupuno ng takot matapos maalala ang titig na yun ni Lin Moyu na kapareho ng nakita niya noon sa Dungeon Palace. Ayon sa titig na ito, mukhang gusto talaga siyang patayin ni Lin Moyu. Nagsimula niyang tanungin si Lin Moyu para ibahin ang usapan tungkol sa pagkakaroon lang ni Lin Moyu ng summoning at corpse explosion bilang kanyang mga natatanging skill. Kung walang daw mga bangkay sa paligid ni Lin Moyu at hindi niya magagawang mag-summon ng mga skeleton, hindi ba walang kwenta na si Lin Moyu kung ganoon? Nagsimulang itinaas ni Lin Moyu ang kanyang kamay na nabalot ng berdeng apoy para magpatawag ng skeleton. Ang isang silver grade na skeleton warrior ang napatawag at ngayon ay nasa tabi na ni Lin Moyu. Sinabihan niya si Ling Zhen na kung hindi dahil sa akademya patay na sana si Ling Zhen ngayon. Ang skeleton ni Lin Moyu ay nagsimulang tumalon at handang hatiin sa dalawa si Ling Zhen. Nang nasa itaas na ni Ling Zhen ang skeleton warrior, ginamit niya ang isang kulang lilang bato na mukhang isang magic item.
Nang binasag niya ito, nagsimulang maging abo ang skeleton warrior ni Lin Moyu na akmang hahatiin na sana si Ling Zhen. Napansin ni Lin Moyu na mukhang ang kanyang skill sa summoning ay nasil na ni Ling Zhen at ibig sabihin hindi na niya mapapatawag ang kanyang mga skeleton niya. Napahalakhak naman si Ling Zhen dahil akala niya ay mananalo na siya kung wala ang mga skeleton ni Lin Moyu at hindi na magagamit. Nakikita na ba nila ngayon ang totoo? Ang ginamit ni Ling Zhen ay isang summon seal talisman na sadyang ginawa talaga para labanan ang mga summoner. Ipinahayag na ni Ling Zhen na dahil hindi na makasummoning si Lin Moyu ng mga skeleton at wala ng mga bangkay sa paligid nila, wala nang silbi si Lin Moyu. Nagsimula ng maghanda ng skill na Rain of Fire si Ling Zhen. Nagsimula siyang mabalot ng umaapoy na aura, kung hindi raw mapapatay ni Ling Zhen si Lin Moyu ngayon, ipaparamdam na lang daw niya ang pakiramdam ng nasusunog. Gusto na lang ni Ling Zhen na tingnan gaano daw tatagal ang pagiging mayabang at mapagpanggap ni Lin Moyu laban sa kanyang skill. Kahit na may warlock na naghahanda ng skill sa harap niya, mukhang hindi pa rin natitinag si Lin Moyu na pinagmamasdan lang ang lahat ng ginagawa ni Ling Zhen. Sa kabilang banda, patuloy pa ring nanonood ang mga matataas na opisyal ng akademya. Sinabi ni Ning Tyra na masyadong mad-aya maglaro si Ling Zhen sa paggamit ng Summon Seal Talisman na sadyang ginawa para mga summoner. Sinabi ni Meng Anwen na ang talisman na iyon ay isang intermediate grade na item at isang bagay na hindi dapat na isang bagay na maaari niyang makuha ngayon. Napagtanto ni Meng Anwen na mukhang mayroong nasa likod ni Ling Zhen na gustong patayin o saktan si Lin Moyu ngunit para sa ngayon, mas magandang manood muna sila at magbabayad din ng parusa na ito si Ling Zhen. Pinakawalan na nga ni Ling Zhen ang kanyang skill na Rain of Fire kay Lin Moyu na tinanggap ito ng parang wala lang sa kanya. Ito ay matapos niyang gumamit ng kanyang sariling skill na Skeleton Armor. Tinawag ni Ling Zhen si Lin Moyu na walang alam at isang magandang bagay na nakalampas na si Lin Moyu sa level 20 dahil kung hindi niya magagawang gamitin ang mga level 20 skills niya. Sumisigaw na naman si Ling Zhen at nagmamalaki sa kung gaano daw kalakas ang kanyang skill. Ano ba ang pakiramdam daw o kay Lin Moyu na maluto ng buhay? Sa kabila na ito, nakatayo lang si Lin Moyu sa mga apoy na dahil sa skill ni Ling Zhen. Mukhang hindi pa nga naapektuhan si Lin Moyu dito dahil sa kanyang napakataas na skill na Skeleton Armor. Nabigla dito si Ling Zhen na makita at sinasabing imposible ang nangyayaring ito daharap niya. Bakit hindi nga ba gumagana ang skill niya laban kay Lin Moyu? Si Lin Moyu naman ay tinititigan lang si Ling Zhen habang nakatayo sa gitna ng mga apoy. Nang makitang hindi gumagana ang isang skill niya ay pinasundan pa ni Ling Zhen ito ng marami pang apoy at meron pang mga yelo na tinanggap lang naman ni Lin Moyu habang hindi gumagalaw kahit isang hakbang mula sa kanyang kinatatayuan. Sinisigawan niya si Lin Moyu na mamatay na lang at masunog sa impyerno. Matapos na ito, tinanong siya ni Lin Moyu kung yun lang ba at tapos na ba siya. Napakahina naman sobra ng skill niyang yun, itinutok na ni Lin Moyu ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang skill and Soul Blaze sa isang natatakot at nagpapawis na Ling Zhen. Nang matamaan ng Soul Blaze na skill si Ling Zhen, napapasigaw siya sa sakit at parang sinusunog mula sa loob-loob niya. Ang damage na nakukuha niya ay napakalaki ay siya nagsimulang samuka ng dugo. Pati ang kanyang mata at ilong ay nagpapalabas na rin ng dugo. Mukhang kaunti na lang at hindi kakayanin ni Ling Zhen na tanggapin pa ang damage mula sa iisang skill ni Lin Moyu na yon. Napapahawak na si Ling Zhen sa kanyang ulo at nakahiga na sa sahig dahil sa sakit buti na lang dumating ang isa mga Divine Class Healer na nakatalaga doon. Kinakabahan ang healer dahil kung hindi dahil sa protection mula sa battlefield arena, hindi na siguro tatagal pa si Ling Zhen bago pa makapunta ang healer sa kanya. Patuloy namang pinipilit ng healer na hindi mamatay ang siraulong ito at ginagamit ang kanyang healing skills dito. Ang mga nanonood ay napapatanong kung yun lang ba yun? Parang wala pa silang napapanood, ang nakita lang nila ay ang isang senior na napatay kaagad nang hindi niya namalayan. Hindi ba napakabilis ng mga nangyari, ang skill ng warlock na yun ay hindi man lang nakapagdulot ng damage kay Lin Moyu. Habang pinagmamasdan ang kawawang nilalang na gumigapang nasa sahig dahil sa sobrang sakit, naglakad si Lin Moyu papunta sa kanya. Sinusubukan pa ring pagalingin ng Divine Class Healer si Ling Zhen na nanginginig na sa takot at sinisigawan si Lin Moyu na huwag lumapit sa kanya. Habang binibigyan ng isang tingin para sa isang mababang nilalang, sinabihan niya si Ling Zhen na talo na siya. Sinabi niya kay Lin Moyu na babayaran daw niya ang halaga ng points na meron siya. Napapaisip siya na basta mabuhay siya, hindi na mahalaga ang points o kahit ano paman. Dumating ang tagapagitna at ipinahayag na si Lin Moyu ang panalo sa labanan. Sinabi rin niya na ayon sa kasunduan sa pagitan ng dalawang individual, kailangang bayaran ni Ling Zhen si Lin Moyu ng 358,000 points. Si Ling Zhen na kakatapos lang pagalingin ng healer ay nabigla sa narinig na halaga at hindi makapaniwala na babayaran niya ang ganoon karaming points kay Lin Moyu. Hanggang ngayon ay hindi naniniwala na merong paraan si Lin Moyu para makakuha ng ganoong halaga ng points kung ilang araw pa lang naman ang nakakaraan simula nang magsimula pumasok si Lin Moyu sa akademya.
Patuloy siyang sumisigaw habang nahihirapang tumayo mula sa mga pinsala na natamo niya mula kay Lin Moyo kani-kanina lang. Nababalot ng dugo ang kanyang mukha at mga damit habang sinisigaw sa tagapamagitan na nakakasiguro siyang may maling nangyayari. Matapos marinig ang pagsigaw ni Ling Zhen sa kanya, tinitigan siya na parang papatayin ng tagapamagitan si Ling Zhen. Sinigawan niya siya pabalik ng kanyang pangalan at pabantang tinatanong ang siraulong si Ling Zhen kung nais ba niyang sabihin na nagsisinungaling ang tagapamagitan sa kanyang mga sinasabi kanina lang. Natauhan si Ling Zhen sa nakakatakot na pagtitig ng tagapamagitan sa kanya at agad na sumagot na hindi yun ang gusto niyang ipahiwatig sa sinabi niya sa kanya. Agad niyang binawi ang kanyang salita habang bakas sa mukha niyang nakaharap na sa lupa ang takot mula sa tagapamagitan. Pagkatapos humingi ng paumanhin, sinabihan ng tagapamagitan si Ling Zhen na iabot na ang kanyang mga points kay Lin Moyu ngayon na mismo. Nagsimula ng magpawis at mas matakot si Ling Zhen nang sinabihan siya at pahinang sinabi na wala siyang ganoong karaming halaga ng points sa kanya. Sinabihan siya ng tagapamagitan na sa kasalukuyan ay merong kabuoang 108,000 points si Ling Zhen na ililipat muna kay Ling Zhen bilang paunang bayad. Para naman sa natitirang halaga ng points, bahala na si Ling Zhen kung mangungutang siya o hindi basta kailangan niyang bayaran ang halagang katumbas ng points ni Lin Moyu ngayon sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi ito mababayaran ni Ling Zhen, mapapatalsik siya mula sa akademya. Alam na nila ang tungkol sa pamilya ni Ling Zhen at personal na hihinga ng akademya ang pamilya ni Ling Zhen para sa kompensasyon kay Lin Moyu. Nalipat na nga ang mga points ni Ling Zhen kay Lin Moyu. Isang notification ng system ang nagpahayag kay Lin Moyu na nadagdagan siya ng 128,000 na halaga ng points. Nagsimulang nila Karen at nilempasan lang ni Lin Moyu ang talunang si Ling Zhen na natalugmok lang sa sahig na may mukhang makikita ang pagkatalo at pag-aalala sa kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Nang makarating naman si Lin Moyu sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama, hindi pa rin maalis ang pagkagulat sa mukha ni Xia Shuwei sa nakita niya. Agad niyang tinanong kung paano naging ganoon kalakas si Lin Moyu. Nagtanong din siya kung pwede ba silang sumama na mag-clear ng dungeon sa hinaharap. Tumingin lang si Lin Moyu kay Xia Shuwei at hindi na nag-isip na pumayag sa alok na ito. Tumunog ang communication device ni Lin Moyu at sinagot niya ito. Tumatawag si Bai Shen para sinabihan sa kanya na maghanda dahil aalis na sila sa loob ng 1 oras. Nakakagulat ito kay Lin Moyu dahil alam naman niyang sinabi sa kanya ni Bai Shen na dadalhin niya si Lin Moyu sa Yuan Battlefield pagkatapos ng opening ceremony pero hindi niya inaasahan na tatawagin siya na ito ng ganoon kabilis. Agad namang umalis si Lin Moyo doon at naglakad papalayo sa grupo ni Xia Shuwei. Nagsimulang pag-usapan ni Xia Shuwei si Lin Moyu. Ipinahayag niya kina Feng Shu na sinabi ni Lin Moyu kanina na pupunta siya sa Yuan Battlefield. Talaga bang hindi siya magpapahinga man lang matapos niya mag-clear ng dungeon at labanan pa si Ling Zhen sa opening ceremony? Napatanong si Feng Shu sa narinig na Yuan Battlefield dahil ang Yuan Battlefield ay ang tunay na pinangyayarihan ng tunay na labanan at ang frontline ng buong sangkatauhan. Doon matagal nang naglalaban ang mga miyembro ng sangkatauhan at abis sa loob ng libo-libong taon. Napakadelikado ng lugar na yun pero meron ding napakaraming mga dungeon, mga secret realm, at di mabilang na mga swerteng pagkakataon. Nagtungo muna si Lin Moyu sa shop para magbenta ng mga item at equipment na naipon niya mula sa pag-clear ng mga dungeon. Ibinente niya ang mga gold-grade equipment na nakuha niya kapalit ng humigit kumulang 2 milyong gold coin. Sa kasalukuyan, meron ng 140 na skeleton warriors at 70 na skeleton mage si Lin Moyu kaya ang ibang mga equipment ay hindi naman kahalaga para sa kanya. Pagkatapos ng 30 minuto na ibinigay ni Bai Shen kay Lin Moyu, nagkita na sila. Dumiretso na agad sila hardin para makipagkita kay Meng Anwen. Sinabihan ni Bai Shen si Meng Anwen na dalhin na silang dalawa sa Yuan Battlefield. Itinaas ni Meng Anwen ang kanyang kamay at nagsimulang armor ng dilaw at asul na ilaw sina Lin Moyu at Bai Shen. Habang naglalakbay, napunta sila sa Shengxia Tower. Nakita na muli ni Lin Moyu ang tower ngunit sinabihan siya ni Bai Shen na huwag magmadali. Alam naman siguro ni Lin Moyu na meron siyang 2 pagkakataon para makapasok sa tower pero kailangan muna niyang maghintay para sa kanyang second evolution bago magpasya na pumasok sa Shengxia Tower. Sa ganoong paraan, mas maraming makukuha si Lin Moyu mula sa tower. Nagsimula ng mabalot ng mga formation circle mula sa Shengxia Tower sina Lin Moyu at Matei teleport na papunta sa kanilang orihinal na destinasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa Yuan Battlefield at sinalubong sila ng tila isang malaking mata na lumulutang sa himpapawid. Nagpapakawala ito ng isang maladilaw na aura at nagbibigay ito ng nakakatakot na pakiramdam. Si Lin Moyu ay nagulat sa mga bagong nakikita at nararamdaman mula sa Yuan Battlefield. Naalala niya bigla ang trial noon at nakikilala niya ang familiar na aura na naramdaman niya noon ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay higit na mas malakas pa. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Bai Shen na ang lumulutang na matang iyon sa ere ay tinatawag na Demon Watcher.
Karaniwang ginagamit iyon para panuurin at obserbahan ang mga nangyayari sa abyss at bantayan ang mga halimaw doon para hindi sila makatakas at makalampas mula sa mga mata ng sangkatauhan. Nakarating na nga sila sa tarangkahana at binabantayan ito ng mga kabalyerong nakasuot ng mga metal na armor. Nang makita nila ang badge na nakasabit kay Bai Shen na may 5 bituin dito, nagsimula silang tumindig at magbigay-pugay sa kanya. Nilampasan at naglakad na lang sa gitna nila sina Lin Moyu. Matapos ang nakita, napagtanto na ni Lin Moyu ang tunay na impluwensya ni Bai Shen. Sinabihan ni Bai Shen ni Lin Moyu na alam na niya ang iniisip niya. Dagdag pa niya na wala silang pakialam tungkol sa iyong pagkatao basta meron ng isang tao ng badge na ganoon. Pananggakuan niya si Lin Moyu na ikukuhanan niya siya ng isa maya-maya lang. Nakarating sa isang opisina sina Bai Shen at Lin Moyu, sa opisina para sa pagpoproseso ng badge para mga sergeant, meron isang lalaki na nakaupo sa harap ng computer at hindi pinapansin ang dalawang lalaking iyon na papalapit sa kanya. Tumayo si Bai Shen sa harap ng desk at nagsalita ng may isang napakaseryosong muka, sinabihan niya ang nagbabatay na iyon na gumawa ng isang sergeant badge para daw sa kasama niya. Inis na inis ang lalaki at nagtatanong kung sino man ang walang utak na nilalang ng ahas na istorbohin siya. Nang makita ang ginintoang badge na may 5 bituin na nakasabit sa taong nasa harap niya, natauhan siya kaagad. Tumayo siya at agad na binati si Bai Shen na naroroon na nakatayo. Sinabihan siya ni Bai Shen na bilisan ang pagproseso na ito dahil nagmamadali sila ngayon. Sumagot naman ang lalaki at sinabi na gagawin ang badge ngayon na mismo. Si Lin Moyu naman ay nag-abot ng kanyang ID sa lalaki na naatasan na magproseso ng mga sergeant badge. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang pag-usap ang 5-star Divine General na nakatayo doon ngayon. Nagtatanong din sila kung sino ba ang binatang nakatayo sa tabi ng general. Paano ba nagawa ng lalaking iyon na matawag ang Divine General na pamanto doon ng personal at magtanong para magpagawa ng sergeant badge? Natapos naman agad ang badge ni Lin Moyu at hinahawakan ito. Ipinaliwanag ni Bai Shen na kaya ng sergeant badge na ito na patuloy na bilangin kung ilang mga abyssal monster ang napatay niya sa tuwing siya ay makikipaglaban. Pinayuhan din niya si Lin Moyu na dapat niyang isuot ang badge at huwag itatago sa kanyang inventory. Sinabi rin ni Bai Shen na puti ang pinakamababang ranggo ng private, na sinusundan ng Black Sergeant, Silver Captain, Gold Major at Purple General. Ang mga star sa itaas na ito ay nagpapakita ng mga nakamit na achievement habang nasa ranggo na iyon at kapag mas maraming mga military achievement na nagawa, mas maraming star na meron sa badge ng isang tao. Base ito sa isang tinatawag na 10-star promotion system, kaya naman kapag nakalampas ka na sa 10 stars, mapopromote ka na sa isang level. Para sa ranggo ni Bai Shen, meron hindi hihigit sa 10 5-star Divine General ang meron sa kabuuan ng Shangxia Empire. Matapos magpaliwanag, nagsimula ng isuot ni Lin Moyu ang badge. Tinawag na rin ni Bai Shen si Lin Moyu para magpatuloy na sa paglalakad dahil meron pa silang lugar na pupuntahan. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating sina Lin Moyu sa isang silid na maraming mga gintong medalya na may pulang bato na kumikinang sa gitna na ito. Lumulutang ang mga ito at sa gitna ng mala-altar na silid na ito ay isang estatwa na nakasuot ng armor at may malaking espada na nakatusok sa lupa. Ang lugar na iyon ay kung saan nila sinasamba ang kanilang mga ninuno. Tinatawag ang silid na iyon na Hall of Heroes, ang mga nandoon ay namatay sa lugar ng digmaan bilang mga bayani. Kahit na pagkatapos ng kamatayan, hindi sila babalik sa langit at patuloy na poprotektahan ang Shangxia Empire gamit ang kapangyarihan ng kanilang mga kaluluwa. Nagsimula makipag-usap at sumamba si Bai Shen sa kanilang mga ninuno. Nagpakilala siya bilang si Bai Yiyuan na isa sa mga nakababatang henerasyon ng Shangxia Empire. Nakikiusap siya sa mga bayaning ninuno nila na basbasan ang kanyang junior na kasama niya ngayon. 2 beses niya ito ang binanggit at nagbibigay pugay sa altar ng kanyang mga ninuno na sa harapan niya ngayon. Matapos ito, nagsimulang kuminang ang isang tower na lumulutang sa kalangitan. Ito ay ang Tower of Destruction na isa sa mga divine towers ng Shangxia Empire. Sa ibaba ng tower na ito ay nagsimula ring kuminang ang mga medalya ng mga yumaong mga ninuno nila. Ang Tower of Destruction ay nagpakawala ng isang sinag na dumiretso papunta kay Lin Moyu. Ipinahayag na ibinigay na ng Tower of Destruction ang spiritual imprint ni Lin Moyu. Ipinaliwanag ni Bai Shen kay Lin Moyu na sa ganito ang paraan. Kahit na mamatay si Lin Moyu sa Yuan battlefield, meron pa ring paraan para sa kanyang mga kasama na buhayin siyang muli. Masasabing ito ang magiging pangalawang buhay ni Lin Moyu sa hinaharap kung sakali mang makaharap si Lin Moyu sa panganib sa loob ng Yuan battlefield. Ang isa naman sa mga star sa badge ni Bai Shen ang nagsimulang kuminang at unti-unting nawawala na parang abo. Makikita sa mukha ni Lin Moyu ang gulat at pagkamangha nang marinig ang tungkol sa muling pagkabuhay. Napansin niya ang pagkawala ng isa sa mga star ng badge Bai Shen matapos na ito.
Napaisip si Lin Moyo na inilaan at ibinigay ni Bai Shen ang isang buong bituin na mula sa mga nakamit na achievement ni Bai Shen sa Yuan Battlefield para mabigyan si Lin Moyo ng pangalawang buhay sa hinaharap. Napapatanong tuloy siya kung ito ang ibig sabihin ng pagpapala sa kanyang nakababatang kasama. Napagtanto ni Lin Moyo ang kahalagahan ng ibinigay ni Bai Shen at ang mabigat na kapalit ng Reg Along yun, kaya naman napapikit si Lin Moyo at taos-pusong nagpasalamat kay Bai Shen. Ngumiti lang si Bai Shen at sinabing huwag na niyang isipin ang tungkol doon. Sinabihan na lang niya si Lin Moyo na kapag nakarating na siya sa Yuan Battlefield, pumatay na lang siya ng mas marami pang mga kalaban para sa kanya. Ang susunod naman na sasabihin ni Bai Shen kay Lin Moyo ay ang tungkol sa Yuan Battlefield na mismo. Ikinwento ni Bai Shen na ang war fortress ng Shengxia Empire ay tinatawag na Eternal Great Wall. Meron sa kabuuan ng matayog na pader na ito ang siyam na fortress na nakahanay sa isang mahabang linya na pinaghihiwalay ng humigit sa 1,000 kilometro. Ang lahat ng ito ay bumubuo sa Eternal Great Wall. Sina Lin Moyo at Bai Shen ay nakatayo sa isang bahagi ng napakalawak na pader at pinagmamasdan ang napakalalim na bangin sa ibaba nila na nababalot ng hamog. Sinabi ni Bai Shen na ang fortress na kinaroroonan nila sa ngayon ay ang unang fortress sa hanay ng siyam na siya ring frontline ng Eternal Great Wall. Dagdag pa ni Bai Shen na hindi katulad ng ibang bansa na karaniwang palaging nangangailangan ng tulong, ang Shengxia Empire ay hindi pa nalulusutan ng kahit anong abyssal monster simula nang matapos ang paggawa ng Eternal Great Wall. Maraming mga pasukan ng mga dungeon na matatagpuan sa Yuan Battlefield pero palaging pinipigilan ng mga abyssal monster ang mga tao na makapasok sa mga dungeon o kaya naman ay tinatambangan nila ang mga tao na mangangahas pumasok sa pasukan ng mga dungeon na ito. Nagbabala si Bai Shen kay Lin Moyo na ang mga labanan bago ang pagpasok sa dungeon ay ang pinakamatindi at pinakadelikado, kaya naman dapat na laging mag-ingat si Lin Moyo dito. Dapat ding bumili si Lin Moyo ng mas marami pang mga teleportation stone na maaaring mag-teleport sa kanya pabalik sa fortress. Nakarating na silang dalawa sa isang bahagi ng Yuan Battlefield na may entrance na binabantayan ng mga sundalo. Matapos ipaliwanag ang lahat ng kailangan malaman ni Lin Moyo, nagpaalam na si Bai Shen at sinabing iyon na lamang ang lahat ng sasabihin niya sa ngayon. Ang natitira sa ngayon ay para na kay Lin Moyo na alamin at tuklasin. Siya na rin ang bahala sa kung ano ang gagawin niya sa Yuan Battlefield. Umalis na si Bai Shen at si Lin Moyo naman ay naglakad patungo sa entrance. Tiningnan ng mga gwardya ang level ni Lin Moyo at nalaman na level 22 pa lang siya. Tinanong ng mga nagbabantay si Lin Moyo kung pumunta ba siya dito kasama ang mga magulang niya. Nagbabala ang isa na ang pinakamahinang halimaw sa labas nila ay nasa level 30 at ang mga abyssal monster din magpapakita doon, kaya naman napakadelikado kapag lumampas siya doon sa kanila. Nagpasalamat na lang si Lin Moyo sa mga sinabi ng mga gwardya at sinabing siya na mismo ang pupunta doon at titingnan kung ano ang meron. Nang makalabas siya sa fortress, agad niyang pinansin na ang abyss aura doon ay napakalakas at ang kanyang kapaligiran ay hindi niya masyadong makita. Talagang napakasama ng visibility ng lugar na yun. Napakalmado lang na naglalakad ni Lin Moyo habang nakabulsa ang kanyang mga kamay nang biglang merong umatake sa kanya. Agad-agad niyang pinaganya ang kanyang skeleton armor para harangan ang paparating na pinsala mula sa pag-atake. Nang matanggap ang isang biglang atake mula sa kalaban, naalerto agad si Lin Moyo at pinaganya ang kanyang skill na skeleton armor. Nagpalabas din siya ng kanyang mga skeleton warrior para tulungan siya bilang paghahanda sa papalapit na sagupaan laban sana sa kalaban na umatake sa kanya. Nagsimulang magmasid si Lin Moyo kasama ng kanyang skeleton warrior at hinahanap kung sino nga ba ang umatake sa kanya. Pero lubos na nagtataka si Lin Moyo dahil bakit wala siyang makitang kahit anong kalaban sa paligid niya. Sino o ano nga ba ang nagawang makalusot sa kanya? Isa bang hindi nakikitang halimaw ang umatakeng yon? Ang skeleton warrior ni Lin Moyo ay nagsimulang gamitin ang kanyang espada para magwasiwas na ito at baka sakali at matamaan na ito ang invisible na kalaban na yon. At mukhang tama nga ang hinala ni Lin Moyo, isa ito ang hindi nakikitang kalaban. Nahagilap ng espada ng skeleton warrior ni Lin Moyo ang isang battlefield ghost na meron kaunting asul na aura. Ito ay nasa level 30 at may 6,000 strength, 2,000 agility, 2,000 spirit, at 5,000 physique. Meron ding skill ang battlefield ghost na ito na physical immunity na nagbibigay ng kakayahan na hindi masaktan o matamaan ng mga pag-atake na gamit ang mga pisikal na bagay at armas. Sinubukang hatiin ng skeleton warrior ni Lin Moyo ang multo na yun pero tumagos lang ang espada na ito sa halimaw. Gaya ng inaasahan ni Lin Moyo, talagang hindi gumagana ang mga pisikal na pag-atake sa mga halimaw na katulad niyan, kaya naman kung immune ito sa mga pisikal na pag-atake, bakit hindi nila subukan ang mga elemental attack? Nagpalabas si Lin Moyo ng kanyang mga skeleton mage na may ice at fire attribute para subukan ang mga atake na ito sa multo ng ito. Nagsimula na ngang ihanda ng mga skeleton mage ang kani-kanilang mga spell at pinakawalan ito sa nag-iisang battlefield ghost na nasa harapan nila.
Sa isang iglap, nabalot ng apoy at yelo ang battlefield ghost at namatay mula sa mga elemental attacks mula sa mga skeleton mage. Ang pagpatay ng level 30 na battlefield ghost na ito ay nagbibigay ng 300,000 experience. Meron ding karagdagang ibinigay ang pagpatay sa multong yon. Ito ay ang soul breath na naglalaman ng kagustuhan at kalooban ng mga namatay sa Yuan battlefield at maaaring gamitin ang soul breath para palakasin ang mga armas at mga equipment. Ang maliit na asul na kaluluwa mula sa kakapatay na battlefield ghost ay damapo at pamatong sa kamay ni Lin Moyu na nabigla sa pagkakuha na ito. Namamangha siya na maaaring magbigay ng ganito ang item ang mga normal na halimaw sa Yuan battlefield. Matapos ang pakikipaglaban sa battlefield ghost, napagtanto ni Lin Moyu na dahil merong mga halimaw na immune sa mga pisikal na pag-atake, ibig sabihin meron din sigurong mga halimaw sa paligid nila na immune naman sa mga elemental attacks. At sa pagkakataon na merong nagpakitang halimaw sa doon na parehong immune sa pisikal at mga elemental na pag-atake, magiging walang silbi ang mga skeleton ni Lin Moyu. Dahil dito, kailangan niyang maging mas alerto at magmasid para sa mga magtatangka pang umatake sa kanya. Patuloy na naglakad-lakad si Lin Moyu sa Yuan battlefield at nakasalubong din sila ng mga iba pang mga halimaw. Ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu na ipinatawag niya kanina ay abala sa pagpatay sa mga halimaw na ito. Napapaisip na si Lin Moyu na pagkatapos maglakad-lakad sa loob ng 2 oras, malapit na siguro siyang makakaabot sa isang dungeon. Ang pag-iisip na ito ni Lin Moyu ay naantala nang may mapansin siya sa malayo na mukhang papalapit sa kanya. Nakita niya ang ilan sa mga sundalo mula sa kampo ng sangkatauhan na sumisigaw at tumatakbo papunta sa kabilang direksyon na tutunguhin sana ni Lin Moyu. Nagmamadali sila na tila ba merong humahabol sa kanila na talagang nagbibigay sa kanila ng sobrang takot. Nang makalapit sila sa kinaroroonan ni Lin Moyu, sinigawan nila siya na tumakbo papalayo roon dahil merong mga abyssal monster. Nagtaka si Lin Moyu kung ano ba ito ang abyssal monster na humahabol sa kanila. Patuloy pa rin ang isang grupo ng napakaraming abyssal monster na iyon sa pagtakbo at paghabol sa mga taong iyon. Nang makita ni Lin Moyu ang mga asong may pulang balahibo sa kanilang buhok na parang mga alaga ni Satanas, napansin ni Lin Moyu na tinatawag ang mga ito na Abyss Hound. Ang mga asong ito ay nasa level 31 at may 5,000 strength, 6,000 agility, 2,000 spirit at 5,000 physique. Meron ding skill ang mga asong ito na tinatawag na bite. Nang medyo makalayo na ang mga taong hinahabol ng mga aso, napansin nila na nagbago na ang target ng mga abyssal hounds. Napasabi pa ang isa sa kanila na ang binatang yon na nilampasan lang nila ay siguradong tapos na dahil mga abyssal hounds ang kakaharapin niya. Si Lin Moyu naman ay hindi pa rin natitinag at pinapanood ang mga asong iyon na papalapit sa kanya ngunit may napansin siya sa isa sa bibig ng mga abyssal hound. Nakita niya ang isang putol na kamay ng aso na kagat-kagat ng isa sa mga abyssal hound na nagbigay ng ideya kay Lin Moyu na kumain ang mga asong iyon ng tao. Para kay Lin Moyu, ang mga asong katulad nila ay karapat-dapat na mamatay kaya naman inilabas niya ang kanyang Thanatos sickle. Ipinatawag na rin niya ang iba pa niyang mga skeleton warrior at skeleton soldier na naghahanda ng kanilang kontra-atake laban sa mga asong sumusugod patungo sa kanila. Ang kanyang mga skeleton warrior na sa kasalukuyan ay nasa level 22 na at may 5,000 sa kanilang mga strength, agility, spirit at physique ay umabante sa harapan nila Lin Moyu para salubungin ang mga aso iyon. Ang mga abyssal hounds naman ay naglalaban ng kaunting violet na aura na senyales ng pagkaapekto nila mula sa enerhiya ng abyss. Handa na silang umatake at tumalon patungo kina Lin Moyu ngunit napigilan sila ng isang pagbomba ng iba-ibang mga elemental attacks mula sa mga skeleton mage ni Lin Moyu. Nang magulo ang mga abyssal hound, sinamantala ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu na tumalon at atakahin ang mga asong iyon at unti-unti silang inubos. Ang pagpatay sa level 31 na Abyssal Hound ay nagbibigay ng 310,000 experience at Abyssal Hound Fang. Nagbigay din ito kay Lin Moyu ng isang merit o military achievement. Ang isang star ay biglang nagpakita sa badge ni Lin Moyu dahil dito. Ang kanya ring armas na Thanatos sickle ay nasa level 1 na pero tumaas ang progress na ito sa 3.33%. Ang Thanatos sickle ni Lin Moyu ay nakakakuha ng sarili na ito ang experience points para lumakas kapag nakakakuha ito ng mga Abyss Soul. Nang makitang tumaas ang percent ng Thanatos sickle, naisip ni Lin Moyu na sa wakas ay maa-upgrade na niya ang armas na yun pero mukhang kailangan pa niyang pumatay ng humigit kumulang 30 Abyssal monsters para mag-level up at maging level 2 ito. Kung ganun nga ang kailangan, ang lahat ng mga Abyssal Hounds na iyon ay magiging mga merit points ni Lin Moyu. Ang isa sa mga namatay na Abyssal Hound ay nagpapakawala ng isang malaberding ningning na inaabsorb ng armas ni Lin Moyu. Ang bangkay din na iyon ang napagpasyahan ni Lin Moyu na gamitin para sa kanyang corpse explosion. Naisip niya na hanang nakakakuha siya ng mga merit points sa pagpatay ng mga Abyssal monster, makakapag-level up din dahil dito ang kanyang side.
Mas maganda na rin siguro kung mas marami pang mga Abyssal Hounds na magpapakita. Matapos makapatay ng mga Abyssal Hound, nag-level na rin sa wakas ang kanyang Thanatos side at ngayon ay nagbibigay na ang armas na ito ng 100 spirit kay Lin Moyu na dagdag sa kanyang stats. Ang paggamit ni Lin Moyu ng kanyang Corpse Explosion ay lumikha ng isang napakalakas na pagsabog na nagpalingon sa mga tumatakbong sundalo kanina. Namangha sila kung ano bang klase ng skill yon. Nagtaka sila kung isa bang high-level professional si Lin Moyu dahil hindi pa siya nakakakita ng isang profession na kayang magpatawag ng mga undead type na mga nilalang. Buti na lang meron si Lin Moyu at ngayon ay ligtas na sila. Sa isang lugar sa Abyss, merong mga matang kumikinang sa isang madilim na espasyo. Nagtataka ito kung bakit biglang namatay ang isang grupo ng mga aso niya. Nakasalubong ba sila ng isang high-level na professional? Kung ganoon, pabayaan na lang at magpapadala na lang ulit siya ng mas maraming mga aso palabas. Sa madilim na espasyong iyon ay biglang may kumikinang na napakaraming pulang mata na pinupuno ang lugar na iyon. Samantala, pagkatapos makaligtas sa pag-atake ng mga Abyssal Hounds at matagumpay na napatay ni Lin Moyu ang lahat ng mga asong iyon, pumunta sila sa Dragon Dungeon Post na kinaroroonan ng isang level 26 dungeon. Sa lugar na iyon ay maraming mga apoy na nagsisilbong senyales ng bawat kampo ng mga grupo ng player na gustong subukan ang dungeon. Isa sa mga kampong ito ay ang pansamantalang sinalihan ni Lin Moyu. Napansin nila na napakabata pa lang ni Lin Moyu at hindi siya nagmumukhang mas matanda pa sa 20. Isang white sarge na walang star, ibig sabihin isa pa lang siyang private. Napansin din ng mga taong iyon na meron siyang 5-star emblem na sagisag ng Shengxia. Tinanong ng mga lalaking iyon kung nag-iisa lang ba si Lin Moyu at kung ano na ba ang level niya. Inalok nila siya na sumali sa kanilang party dibale ay galing naman silang lahat sa Shengxia kaya matutulungan nila siya ng kaunti. Liningan lang sila ni Lin Moyu at nagpasalamat pero okay lang siya na mag-isa. Ang dungeon na gusto nilang lahat pasukan ay may entry requirement na nangangailangan na level 21 hanggang level 31 lamang ang pwedeng pumasok sa dungeon na ito. Para sa normal difficulty, mas mainam na pumasok ang 4 na tao. Sa Nightmare level naman ay mas magandang 6 na katao ang papasok at sa Hell difficulty ay inirekomenda na 12 na tao ang pumasok. Natuwa agad si Lin Moyu nang makita na may Hell difficulty ang Dragon Frontline Post. Puro Nightmare difficulty na lang ang mga na-clear ni Lin Moyu sa nakaraan kaya naman ngayon ay gusto niyang subukan ang Hell level. Pinili na ni Lin Moyu ang Hell difficulty ay nagsimula ng Meatlaport sa dungeon. Sinusubukan namang pigilan ng mga kapwa niya player si Lin Moyu na pumasok at inaalok siyang sumali sa kanila dahil meron pa namang slot sa party nila. Kahit na anong level pa niya, babuhayin nila siya, isa pa rin si Lin Moyu sa mga pag-asa sa hinaharap ng Shengxia kaya naman hindi nila makakayang pabayaan lang siya na mamatay ng ganoon lang. Ang lalaking iyon ay hindi na nagawang makumbinsi si Lin Moyu at nagtatanong kung nakapasok na ba talaga si Lin Moyu sa dungeon. Sumang-ayon ang katabi niya at sinabing tama siya nang iniisip. Sumisigaw ngayon ang Lucky King iyon na hinihingi lang niya ang kanyang kamatayan sa pagpasok ng mag-isa sa dungeon. Mukhang nadismaya pa ang isa sa mga kasama nila at nagpa siya na mag-imbestiga ng kaunti sa pagkakakilanlan ni Lin Moyu. Nagkomento siya na talagang gusto ng mga taga Shengxia na magyabang at magsalita. Nagpalabas ang lalaking iyon ng isang talisman patungo sa dungeon gate. Ito ay isang dungeon detector at ang gamit na iyon ng lalaki ay kayang alamin kung ilang mga pangkat ang nasa bawat difficulty level sa loob ng dungeon at kung meron nga bang mga nasugatan o namatay sa loob ng dungeon. Pagkaraan ng ilang sandali, kuminang ng asul ang dungeon at nakita na nila ang mga resulta. Sa normal difficulty, meron isang party at 4 na buhay na player doon. Sa Nightmare difficulty, meron 2 party at 12 survivor at sa Hell difficulty meron nag-iisang party na merong iisa ring buhay pa. Lahat sila ay nabigla at napapatanong kung tama ba ang kanilang nakikita na merong iisang survivor sa Hell difficulty. Nagbibiro ba siya at pumunta sa Hell difficulty ng mag-isa? Gusto lang talaga ata niyang magpakamatay. Ang lalaking gumamit ng dungeon detector ay nagkomento na ang mga nakababatang henerasyon ng Shengxia ay napakabobo. Ito na raw ang unang beses na nakakita siya ng ganito ang kabobohan. Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang lalaking iyon at naghahamon pa ng pastahan kung gaano katagal kaya makakatagal sa loob ng dungeon ang siraulong iyon. Inilabas ng lalaking pinapanigan si Lin Moyu ang kanyang espada at sinisigawan ang lalaking iyon na tumahimik at tinatanong ito kung naghahanaw ba ito ng gulo. Ang lalaking nasuot ng berdeng kapa ay napaatras na lang at itinaas ang kamay na ito habang sinasabi na nagbibiro lang daw ito. Napaisip din ito sa sarili na mukhang gusto ng mga taong ito na taga Shengxia na mabawi ang kanilang dignidad anuman ang mangyari. Binalaan nila ang lalaking iyon na nagpapawis na at sinabihan siya na itikom ang kanyang bibig. Gusto ba talaga niyang mamatay dahil sa paghahamon at paghahanap ng away laban ng isang mula sa Country Y laban sa Shengxia? Nagsalita muli ang lalaki at ipinagtatanggol si Lin Moyu. Sinabi niya na dapat isa siyang napakagaling at napakatalentadong tao kung nagawa niyang makaw-anto doon ng mag-isa.
Meron pa na napakabata niya, siya siguro ang isa sa mga magiging hinaharap ng Shenxia. Sayang naman kung mamatay lang siya, sa loob ng Dragon Frontline Post Dungeon. Maraming mga gusali na parang luma na ang pumapalibot sa dungeon. Nagkomento si Lin Moyu tungkol sa pagiging sobrang kakaiba ng pakiramdam ng Hell difficulty kung ikukumpara sa Nightmare difficulty. Pakiramdam ni Lin Moyu na parang may nagbabawal sa isang bagay sa kanya. Ang kanyang inventory ay hindi na magamit kaya ibig sabihin, hindi siya makakagamit ng mga item at hindi rin siya makakagamit ng teleportation stone para makatakas mula sa dungeon. Namamangha si Lin Moyu na ito pala kung paano ang isang Hell level dungeon. Nakakasiguro siya na ang mga halimaw sa Hell level dungeon na iyon ay magiging napakalakas. Mula sa malayo, napansin siya ng mga nilalang na may dalang sibat at mga sulo na nagpapaliwanag sa kanila. Napansin dito ni Lin Moyu ang mga halimaw kaya naman nagpalabas siya ng kanyang mga skeleton. Ang mga halimaw na iyon na may sungay at may makaliskis na balat ay galit at naalerto sa presensya ni Lin Moyu. Ang mga halimaw na ito ay tinatawag na Dragon Spearmen na mga Hell level elite monster. Sila ay nasa level 30 at may 10,000 strength, 6,000 agility, 4,000 spirit at 10,000 physique. Meron ding skill ang mga ito na tinatawag na Sweeping Spear. Nagsimulang sumugod patungo sa mga nakapasok ang mga Dragon Spearmen gamit ang kanilang mga sibat at si Lin Moyu naman ay hawak ang kanyang scythe kasama ng kanyang mga skeleton ay nagsimulang maghanda para sa paparating na pag-atake. Sinimulang mag-focus ni Lin Moyu sa paparating na sagupaan. Naisip niya na ganito pala ang mga halimaw sa Hell difficulty kung saan ang mga attribute ng isang sa mga Dragon Spearmen ay sobrang nilalampasan ang attribute na kanyang mga skeleton pati na rin ang mga Soor enhanced na mga elite monsters sa mga large dungeon, kung ikukumpara ni Lin Moyu ang mga ito. Kapareho nila ang isang nightmare level na dungeon boss. Nagsimula nang magharap ang dalawang kampo matapos magtapat ang mga level 30 Hell level elite monsters na Dragon Spearmen ang mga level 22 lang na skeleton warriors ni Lin Moyu. Ang mga stats ng mga Dragon Spearmen ay higit na mas mataas sa lahat ng aspeto maliban sa kanilang spirit. Ang mga Dragon Spearmen ay may kanilang skill na Sweeping Spear habang ang mga skeleton warrior ay dala-dala ang kanilang skill na Rage Strike. Sinasalubong ng mga Dragon Spearmen na nababalutan ng gininto ang aura ang mga sumusugod na skeleton warriors ni Lin Moyu na nagpapakawala ng pulang aura ngayon at parehong nakahanda ang kanilang mga armas. Ginamitan ng mga Dragon Spearmen ng kanilang skill na Sweeping Spear ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu. Tumetalon sila sa ere at isa-isang tinatamaan ang mga skeleton warriors sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanilang mga sibat patungo sa mga kalaban. Hindi na nagawang maarang ng mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang skill ng mga Dragon Spearmen kaya naman nataman sila na ito. Ang skill pala na Sweeping Strike ay nagdudulot ng stun effect sa mga kalaban. Wala nang nagawa ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu laban dito at nakatayo na lang doon habang hindi na makagalaw sa hilo na dulot ng Sweeping Spear. Nawala din kasabay na ito ang kanilang pagkamalay, sinubukan ni Lin Moyu na pabalikan muna sila ngunit napansin niya na hindi na niya magawang pabalikan sila sa kanyang summoning space matapos na maapektuhan ng stun effect ang mga skeleton warriors. Nang nakitang naapektuhan ang mga kalaban nilang mga kalansay, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga Dragon Spearmen at kinuha ang pagkakataon. Sinaksak nila gamit ang kanilang mga sibat ang mga nakatayo at walang malay na mga skeleton warriors ni Lin Moyu. Nabasag ang tatlo sa mga skeleton warrior ni Lin Moyu matapos silang tapusin ng mga Dragon Spearmen sa iisang tusok ng kanilang mga sibat. Matapos makita ito, nagpalabas na si Lin Moyu ng kanyang mga skeleton mage na merong 2,200 strength, 2,200 agility, 8,800 spirit at 2,200 na physique. Kumikinang ang mga mata ng kanyang mga skeleton mages at sabik ng sumali sa laban. Hindi naman ito nagtagal dahil inutusan na ni Lin Moyu na palibutan na ng mga skeleton warriors niya ang mga Dragon Spearmen habang ang kanyang mga skeleton mage at nautusan na maghanda para magpakawalan ng kanilang mga elemental spell. Nagsimula ng sumugod ang napakarami sa skeleton warriors ni Lin Moyu para palibutan sila at kunin ang kanilang atensyon. Nagsimula silang mapaligiran ng kulang asul na aura ngayon. Napapasabi na lang si Lin Moyu na kahit gaano man kataas ang attribute ng mga Dragon Spearmen na iyon, wala pa rin silang magagawa kung napapalibutan sila at luging-lugi pagdating sa dami. Pinakawalan na ng mga skeleton mage ang kanilang atake at direktang tinamaan ang mga Dragon Spearmen na nakaharang sa dadaanan na ito. Nabalot sila lahat ng apoy na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ang pagpatay sa isang level 30 Dragon Spearman ay nagbibigay ng 600,000 na experience at isang Dragon Skin. Natapos na nga ang unang laban ni Lin Moyu at ng kanyang mga skeleton sa loob ng dungeon na iyon. Pinatibay muli niya ang kanyang skeleton armor at nagsimulang magkomento mat-ipad niyang mapansin kanina na walang paraan ang mga skeleton niya para protektahan ang kanilang mga sarili laban sa stun effect ng Sweeping Spear ng mga Dragon Spearmen kaya naman mas mainam na siya na mismo ang dapat na mag-ingat pa ng husto.
Hindi dapat niya pabayaan ang mga Dragon Spearmen na palibutan ang kanyang mga Skeleton Warriors dahil kung hindi, siguradong sila ang mauubos. Napapangiti si Lin Moyu sa nararanasan niya ngayon the dungeon na ito dahil noong una pa palang ay napakadali na para kanya ng mga dungeon na napuntahan at nasubukan na niya. Masaya siya dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng isang dungeon na kakailanganin niyang maging alerto at bantayan ang kanyang paligid para sa mga paparating na panganib. Nagpatuloy si Lin Moyu kasama ang kanyang mga Skeleton Warrior sa paglilibot sa kagubatan ng dungeon na iyon ngunit hindi ganun katagal bago sila makaengkwentro muli ng mga Dragon Spearmen sa kanilang daan. Naalerto ang dalawang panig nang napansin ang presensya ng isa't isa. Napapangisi si Lin Moyu pagkatapos pansinin ang pagkamaliksi ng mga Dragon Spearmen. Kung ganito nga ang kaso, napagpasyahan na lang niya na gumamit ng iilang mga Skeleton Warriors bilang pain para magrupo silang lahat bago sila patayin nagsabay-sabay gamit ang iisang kumpol ng mga atake mula sa kanyang mga Skeleton Mage. Matapos ito, inutusan ni Lin Moyu ang mga nakatalagang Skeleton Warriors niya para manggulo. Makikita ang isa sa mga Skeleton Warriors na ito na tumatakbo papunta sa mga Dragon Spearmen pero nilampasan niya lang ang mga ito at patuloy na tumakbo papunta sa likuran ng mga Dragon Spearmen. Tagumpay naman ito at nagawa nilang kunin ang atensyon ng mga Dragon Spearmen na nagtataka sa nakita at napapalingon dito. Sa isang saglit lang ay nagawa ng makapunta ng ilang mga Skeleton War Arrows ang lugar sa likuran ng mga Dragon Spearmen. Nakatingin pa rin ang mga Dragon Deerman sa kanila na parang nagtataka sa kung ano ang nangyayari. Nakaalerto sila sa kung ano ang paparating at inihahanda ang sarili para sa kung ano ang pinaplano ng kanilang mga kalaban. Matapos ang ilang sandali, para bang may kaunting pagbabago sa pakiramdam ng hangin doon. Isang malakas ngunit mixing bugso ng hangin ang mararamdaman sa paligid. Nakita na nga ni Lin Moyu kung ano ang nangyari sa mga Skeleton Warriors niyang napahiwalay. Nababalutan sila ng puti na nagpapalutang at pumipigil sa kanila mula sa paggalaw. Ang grupo ng mga Dragon Spearmen naman ay lumalapit sa mga Skeleton Warrior habang itinataas ang kanilang mga sibat na parang tatapusin na ang mga nakagapos na mga kalaban. Napansin ito ni Lin Moyu at napasabi na ang mga puting iyon na bumabalot sa kanyang mga Skeleton Warrior ay ang skill na Wind Shackles. Ang Wind Shackles ay isang skill na karaniwang ginagamit ng mga mage para pigilan ang paggalaw ng kanilang mga target kaya naman, kung ganoon, ang mga halimaw doon ay kaya palang gumamit ng mga simpleng spell. Dahil dito, napagtanto ni Lin Moyu na ang mga halimaw doon ay may kaunting bakas ng katalinuhan sa kanila para magawa ang ganoon sa kanila. Ang mga Dragon Mage na meron doon ay nakasuot ng robe at nakataas ang mga kamay habang kinokontrol ang kanilang mga spell na Wind Shackle. Isang notification ang lumabas at nagpaalala kay Lin Moyu na dalawa sa kanyang mga Skeleton Warriors ay nasira mula sa pag-atake ng mga kalaban. Hindi na ito natinag si Lin Moyu na nandoon at nakangiti pa rin ng kaunti dahil kung meron lamang siyang kakaunting mga skeleton, ang pagkawala sa kahit dalawang iyon ay magiging napakahirap para sa kanya. Pero malas na lang ng mga Dragon Spearmen dahil mas maraming pang Skeleton Warriors si Lin Moyu kaysa aakalain nila. Itinaas ni Lin Moyu ang kanyang kamay para magpatawag ng mga skeleton niya na agad namang tumatakbo papunta sa mga Dragon Spearmen na tila nagulat sa dami ng mga skeleton na patuloy na sumusugod patungo sa kanila. Nagsimula ng isang malakihang sagupaan ang mga Skeleton Warriors laban sa mga Dragon Spearmen. Ipinaalam ng system na 5 agad sa mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu ang nasira mula sa labanan. Sa isang mas mataas na lugar na makikita ang dalawang panig na naglalaban, nakapwesto sina Lin Moyu at ang kanyang mga Skeleton Mage na naghahanda ng fire attack para sa mga kalaban na nasa ibaba nila. Pinakawalan nila ito at nabalot ng apoy ang mga Dragon Spearmen kagaya ng kanina na naging sangi ng kanilang kamatayan. Muling nagpakita ang mga notification kay Lin Moyu na nagpapahayag na nakapatay siya ng level 30 na Dragon Spearmen na nagbibigay ng 600,000 experience points at isang Dragon Skin. Ang mga level 31 na Hell level elite monsters na Dragon Mage ay may 5,000 strength, 3,000 agility, 12,000 spirit at 8,000 physique. Sila rin ay may skill na Wind Shackles at Fire Rain na mga basic skills ng mga mage. Ang isang grupo nila naman ay nasa nakataas din na pinagmamasdan ang laban sa ibaba. Naghanda sila ng mga atake na nakapuntirya sa mga Skeleton Mage ni Lin Moyu na inaatake ang mga Dragon Spearmen. Agad namang napansin ni Lin Moyu ang paparating na atake mula sa kalaban. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at kinontra ang mga Dragon Mage. Ginamitan niya sila ng kanyang sariling skill na Soul Blaze. Humanga si Lin Moyu dahil sa taglay na talino ng mga halimaw na iyon at alam pa nila na kailangan nilang atakehin at tapusin muna ang mga Skeleton Mages niya para manalo ngunit masamang balita para sa kanila dahil masyado na silang nahuli para dito. Ang mga Dragon Mage sa kabilang dako ni Lin Moyu ay naapektuhan ng Soul Blaze niya na agad na ito ang ikinamatay. Ang pagpatay ng isang level 31 na Dragon Mage ay nagbigay kay Lin Moyu ng 620,000 experience points at isa ring Dragon Skin.
Habang nakukuha ang mga reward mula sa pagpatay sa mga dragon, napansin niya na nakakuha siya dragon horn na nahulog mula sa isa sa mga dragon mage. Ang dragon horn na iyon ay isa sa 4 na mga materyal na gusto at ipinapahanap sa kanya ni Bai Shen. Iisa pa lamang ang nakukuha niya pagkatapos na pumatay ng napakaraming mga halimaw. Mukhang ang drop rate ng item na iyon ay napakababa. Dahil dito, mukhang kakailanganin pa ni Lin Moyu na mag-clear sa dungeon na iyon ng ilang beses pa para makolekta lahat ng materyal na kailangan sa kanya ni Bai Shen. Matapos ang labanang iyon, itinaas niya ang kanyang kamay at pinatawag muna pabalik ang mga nasaktang mga skeleton warriors niya sa kanyang summoning space. Umalis na si Lin Moyu doon at nagsimulang magpatuloy sa paglalakad sa dungeon. Nakasalubong ulit niya ang isang pulutong ng mga dragon spearmen na nag-iikot doon. Ipagpapatuloy muli ni Lin Moyu ang kanyang pagpatay sa kanila gamit ang teknik na ginamit niya kanina lang pero ngayon mas mainam na gumamit muna siya ng corpse explosion ngayon dahil kung hindi, baka maubusan na talaga siya ng mga skeleton warriors. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya kung saan baka maubusan na talaga siya ng mga skeleton warriors. Pinuri ni Lin Moyu ang pagiging mahirap ng dungeon na talagang ipinaparamdam kung paano ang tunay na hell difficulty. Sinimulang sugurin siya ng mga dragon spearmen ngunit ginamitan na agad sila ni Lin Moyu ng kanyang skill na slow curse. Ang mga dragon spearmen ay nabalot ng mga pulang tanikala na lubhang nagpapabagal sa kanila. Sobrang nahihirapan ang mga dragon spearmen na magpatuloy sa pagsugod sana kina Lin Moyu. Napapasigaw sila sa inis dahil sobrang pagpapabagal at paghihirap na dahil sa skill na iyon ni Lin Moyu. Inutusan ni Lin Moyu ang kamyang mga skeleton mage na maghanda na dahil oras na para sila naman ang umatake at mag-higanti sa mga dragon spearmen. Sa hardin na laging tambayan ni Bai Shen, makikita siya nakaka-rating lang matapos mag-teleport. Andan na naman si Meng Anwen na nakaupo lang at sinusulit ang kanyang tsaa. Muling nagbubuhos ng tsaa si Meng Anwen sa isang tasa sabay tinanong si Bai Shen kung tapos na ba siya sa gagawin niya sana. Sumagot si Bai Shen dito ng oo at nagsimulang umupo sa upuan sa harap ni Meng Anwen. Napansin ni Meng Anwen na nawawala ang isa sa mga star sa general badge ni Bai Shen. Nagkomento siya na mukhang seryoso talaga si Bai Shen kay Lin Moyu na suportahan siya dahil nagawa pa ni Bai Shen na ibigay ang isa sa kanyang mga star para mabigyan si Lin Moyu ng spiritual imprint sa Hall of Heroes. Pinansin pa niya na mukhang ang 5-star Divine General na si Bai Shen ay 4-star General na sa ngayon. Sumagot naman dito si Bai Shen na merit lang naman ang nawala sa kanya at mas importante ang buhay ng batang iyon na si Lin Moyu. Naaawa si Bai Shen dahil napakarami ng henyo ng sangkatauhan ang namatay. Alam ni Bai Shen sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at kinakailangan kung masisigurado niyang wala nang sumunod na mamatay pa. Pero binigyan naman daw ni Bai Shen si Lin Moyu ng isang gawain para mangolekta ng mga materials mula sa Dragon Race kaya wala talagang pagpipilian si Lin Moyu kung hindi pumunta sa Dragon Frontline Post. Ang gawaing iyon ay magsisilbing isang uri ng training para kay Lin Moyu. Sinabi ni Meng Anwen na ang mga materials na kailangan ni Bai Shen ay may mababang drop rate sa nightmare level ng Dragon Outline Post. Ngunit ito ang gusto ni Bai Shen mula sa pagpapagawa na ito kay Lin Moyu. Ibinigay niya ang isang cooldown talisman kay Lin Moyu kaya naman kailangan lang niyang mag-clear ng dungeon na iyon ng baka 7 o 8 beses para matapos ang ipinapagawa niya. Makikita na medyo kinakabahan si Meng Anwen sa Dragon Frontline Post dahil meron ding hell difficulty ang dungeon na iyon. Pati si Bai Shen ay nababahala at napapatanong na lang hindi naman siguro pipiliin ni Lin Moyu di ba? Nakalimutan daw ni Bai Shen na ipaalala kay Lin Moyu na ang level ng kahirapan ng hell at nightmare difficulty ng Dragon Frontline Post ay sobrang magkaiba. Sa kabila na ito, pinakalma ni Meng Anwen si Bison at sinabing nagawa ni Lin Moyu na buhatin ang 39 na katao ng mag-isa sa Tyrant Dungeon kaya ano pa kaya ang kaya niyang gawin. Kahit na may mangyari man, binigyan naman ni Bai Shen si Lin Moyu ng spiritual imprint kaya hindi siya mamatay. Ang pinakamalalang mangyayari lang sa kanya ay magdudusa siya ng kaunti lang. Napaiba sila ng usapan at nakangiting tinanong ni Bai Shen kay Meng Anwen na naisip na ba niya kung paano na lang kaya kapag nagawa talaga niyang mag-clear ng hell difficulty ng Dragon Frontline Post. Hindi na masyadong naapektuhan dito si Meng Anwen ngunit sinabi lang niya na kung nangyari talaga yon, edi talagang napakaganda na lang talaga ng ganoon. Sa loob ng Dragon Frontline Post, patuloy pa rin sa pagpatay ng mga dragon si Lin Moyu. Pagkatapos ng pagpatay niya ng humigit kumulang sa 20 Dragon Mage, 2 Dragon Horns lang ang nakuha niya. Ang paglaban sa mga halimaw na iyon ay naging sanhi ng lubhang pagkapinsala ng kanyang mga Skeleton Warriors at hindi pa niya natatapos ang ikatlo ng dungeon na iyon. Napakahirap talaga ng hell difficulty na iyon na napili niya. Ang mga halimaw doon ay malalakas at alam pa nila kung paano paghaluin ang mga atake nila sa isa't isa. Ito pala talaga ang level ng isang dungeon nasa hell difficulty. Mula sa malayo ay makikita ang lungga ng dungeon boss. Ito ay isang kastilyo na may mga metatiyog na tore.
Ngayon ay nagtataka na si Lin Moyu kung paano kaya ang boss monster ng dungeon na yon. Nagpatuloy si Lin Moyu sa pag-atake sa mga Dragon Spearmen at Dragon Mages na andoon. Ginagamit niya sila ng kanyang mga skill na Slow Curse, Soul Blaze at Corpse Explosion hanggang sa maubos silang lahat at makausad na siya sa loob ng dungeon. Nakarating na nga si Lin Moyu sa harap ng kastilyo ng dungeon boss. Sa mga pader ng kastilyo ay napakaraming mga level 31 archer na pinapana ang mga skeleton ni Lin Moyu. Ang mga Dragon Archer na mga iyon ay may 8,000 strength, 10,000 agility, 3,000 spirit at 8,000 physique. Meron din silang mga skill na Arrow Rain at Binding Arrow na pumipigil sa mga galaw ng tatamab na ito. Napansin ni Lin Moyu na pati ang mga archer sa dungeon na iyon ay may mga crowd control skills. Napagtanto niya na dahil ang mga Dragon Horn ay nanggagaling lamang sa mga Dragon Mages, ibig sabihin na natitirang mga materials ay kailangang makuha ng hiwalay mula sa ibang mga halimaw. Inutusan na ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton warrior na sugurin ang mga kalaban nang biglang may nawasak ang isa sa mga skeleton warriors ni Lin Moyu na nasa tabi lang niya. Nagulat dito si Lin Moyu at agad ding na-activate ang kanyang skill na Skeletab Armor. Hindi siya makapaniwala na namatay ang skeleton warrior niyang iyon bago pa man ito makagalaw laban sa paparating na atakeng iyon. Nagsimulang maalerto si Lin Moyu ay kanyang mga skeleton matapos ang mabilisang kamatayan ng isa sa kanyang mga skeleton warrior. Naghanda sila sa susunod na pag-atake ng isang hindi kilalang kalaban na napakalakas at napakabilis pa. Nagtataka na siya kung ano nga ang halimaw na iyon na nagawang burahin sa isang iglap ang kanyang skeleton warrior. Matapos ang maalerto ng biglang pagkawasak ng isang skeleton warrior niya, biglang may itim na anino ang mabilis na dumaan sa paligid nila at sinira ang isa pa sa mga skeleton warrior ni Lin Moyu. Patuloy na nababahala si Lin Moyu sa mga pag-atakeng iyon na hindi man lang magawang harangan ng kanyang mga skeleton warrior. Ang lahat ng mga pag-atakeng iyon ay nanggagaling muli sa kanilang likuran pero kahit na anuman ang mangyari, kailangan ni Lin Moyu na humanap ng paraan para pigilan ang mga pag-atake. Hindi niya pwede hayaan na magpatuloy ang pag-atake ng isa-isa ng nilalang na ito. Sa mga skeleton warriors ni Lin Moyu dahil siguradong magiging malaki ang pinsala idudulot na ito sa kabuuang lakas ng skeleton army ni Lin Moyu. Ipinahanda ni Lin Moyu sa kanyang mga skeleton mage ang kanilang mga spell. Naisip ni Lin Moyu na kung isang hindi nakikitang halimo na naman ang kalaban nila, edi mas magandang gumamit na lang ng mga spell na pwedeng apektuhan ang isang malawak na lugar. Sa paligid ngayon ni Lin Moyu ay naghahanda ang dalawang skeleton mage niya ng kanilang spell na Ice Storm at Tornado. Sa utos ni Lin Moyu ay pinakawalan ng mga skeleton mage ang kanilang mga spell at isang alon ng mga tipak ng yelo at malakas na bugso ng hangin ang dinadaanan ang malawak na espasyo sa harapan ni Lin Moyu. Ang mga spell na ito ay kalaunan tumama sa isang nilalang at ang mga pag-atake ay naging sanhi para mabuo ang anino ng halimaw na ito na kanina pa inuubos ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu. Matapos ang matalinong stratehiya na naisip ni Lin Moyu ay nakita na niya ang halimaw na ito. Ito ay isang level 32 Hell level elite monster na tinatawag na Dragon Assassin. Meron ito ang 10,000 strength, 10,000 agility, 2,000 spirit, at 5,000 physique. Meron din ito ang mga skills na invisibility na dahilan para hindi sila makita ng kalaban at fatal blow na sinisiguradong mamamatay ang sinumang target ng gumagamit. Nang makita ang anino ng Dragon Assassin mula sa mga spell ng mga skeleton mage, agad na tumalon ang isa sa mga skeleton warriors ni Lin Moyu at ginamitan ng skill na Rage Strike ang Dragon Assassin. Nang makita ng buo ni Lin Moyu ang mga stats Dragon Assassin, nagkomento siya na sobrang napakataas ng mga attributes ng mga halimaw na yon. Nakita rin niya ang mga skill nila na invisibility at fatal blow na naging dahilan ng hindi nakapagtatakang kakayahan nila na patayin ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu sa isang tira lang. Mukhang maaari lamang matanggal ni Lin Moyu ang invisibility ng mga Dragon Assassin kapag nagawa nila silang matike. Kapag nawala na ang skill nilang iyon, mawawala ang kanilang advantage laban kina Lin Moyu. Ang mga skeleton warriors sa tabi ni Lin Moyu ay parang nanggigigil na umatake at nang inutusan na ni Lin Moyu na sumugod ay agad silang tumalon paarap para tapusin ang mga Dragon Assassin na nawalan na ng invisibility. Wala nang nagawa ang mga Dragon Assassin sa dami ng mga pasugad sa kanila na skeleton warriors. May mga notification na nagpakita na nagawa nilang pumatay ng level 32 Dragon Assassin na nagbibigay ng 640,000 experience. Meron ding isa sa mga napatay na Dragon Assassin ang naghulog ng isang Dragon Heart. Nang makita ito ay naliwanagan si Lin Moyu kung anong halimaw nga ba makukuha ang Dragon Heart. Ngayon ay kailangan na lang niyang malaman kung saan niya makukuha ang Dragon Blood Essence at Dragon Core. Naantala ang pag-iisip ni Lin Moyu nang magpakawalan ng mga skills na Arrow Rain at Binding Arrow ang mga Dragon Archer mula sa mga pader ng palasyo patungo sa direksyon nila. Napakaraming palaso na nababalot ng puting kidlat ang paparating sa kanila ngunit madali lang na naharang ito ng skeleton armor ni Lin Moyu.
Nakangiti siya nang makita ang mga ito dahil ito na ang perpektong pagkakataon na nagpakita sila. Inutusan ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton warrior na ibato ang mga bangkay ng mga dragon na napatay nila patungo sa pader ng kastilyo. Nagsimulang mag-cast ng corpse explosion si Lin Moyu sa mga bangkay na yon. Napakaraming bangkay ang sumabog sa harapan ng mga dragon archer na nagbigay sa kanila ng pangamba. Napuna ang mga mukha nila ng takot matapos malaman ang kanilang paparating na katapusan. Ang isang bahagi ng kastilyo ay nawasak kasama ng mga dragon archer mula sa isang malaking pagsabog. Ang pagpatay sa isang level 31 na dragon archer ay nagbibigay ng 620,000. May isa rin sa mga napatay na dragon archer ang nagbigay ng isang dragon blood essence. Mula sa isang butas na nilikha mula sa pagsabog na iyon, pumasok si Lin Moyu na ngayon ay alam na nanggagaling sa mga dragon archer ang blood essence. Sa ngayon ay ang dragon core na lang ang naimtitirang kailangan niyang hanapin. Matapos na maubos ang mga nakaharang sa kanila na pumipigil sa kanilang pagpasok sa kastilyo, patuloy na nagmarcha sina Lin Moyu kasama ng kanyang skeleton army na dinudurog kung sino man ang makasalubong nilang halimaw sa daan. Ang kanyang mga skeleton warrior ay inaakyat ang bawat sulok ng lugar na iyon at sinisiguradong patay ang lahat ng mga dragon doon. Nang makapasok si Lin Moyu sa loob ay nagsimula siyang maghanap kung nasaan na ngayon ang boss monster ng dragon frontline post. Sa harap niya ay may isang napakalaking estatwa na nakatayo doon na nagsesenyas na tumigil ang sinumang magtatangkang tumuloy. Ang estatwang ito ay nagsimulang mabitak ang panlabas na balat. Ang mga bato sa mukha na ito ay nagsimulang mataypak at mahulog at sa wakas ay nahulog ang lahat ng bato na bumabalot dito. Lumabas ang malaking itim na halimaw na may malalaking sungay at mahahabang pakpak na nakatayo lang sa harap ni Lin Moyu. Ito ang level 33 na Sentry Post Guardian na isang Hell level leader. Meron ito ang napakataas na mga attributes na hindi man lang may kukumpara sa mga attributes ng mga skeleton warriors ni Lin Moyu. Meron ding mga skill ang Sentry Post Guardian na crowd attack na nagbibigay dito ng kakayahan na atakahin ng maramihan ang mga kalaban na ito, crowd stun na pinipigilan ang maraming kalaban sa harap na ito, at buff resistance. Nang makita ang stats ng halimaw sa harap niya ay medyo nangamba si Lin Moyu dahil sa taas ng level na ito na 11 level na mas mataas kaysa sa mga skeleton warriors niya. Nakakatakot din ang mga attributes na ito na higit na mas malakas pa kaysa sa dungeon boss ng Tyrant Desert. Meron ding dalawang crowd control skill ang halimaw na ito. Ang Sentry Post Guardian ay humakbang paarap at nagpakawalan ng isang napakalakas na sigaw na nagpalipad sa mga bata at kung ano pang debris sa paligid. Nagsimulang itaas ni Lin Moyu ang kamay niya para gamitan ang Sentry Post Guardian ng slow curse dahil hindi niya pwedeng hayaan ang halimaw na iyon na makagalaw ng normal sa kabila ng napakataas na agility points na ito. Nabalot ng mga pulang tanikala ang Sentry Post Guardian na mukhang hindi inaasahan ang ataking iyon mula sa mga kalaban na ito. Nagsimulang sumigaw ang Sentry Post Guardian sa inis mula sa debuff mula sa slow curse na ibinigay ni Lin Moyu. Ang pagkakataong nakuha nila mula sa pagcast ni Lin Moyu ng pampabagal sa Guardian ay hindi inaksaya ng mga skeleton warrior at skeleton mage. Nagsimulang sugurin ng mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang nakagapos na Sentry Post Guardian habang ang mga skeleton mage ay patuloy sa pagpapakawalan ng kanilang mga elemental attacks. Pagkatapos ng napakaraming pag-atake mula sa skeleton army ni Lin Moyu, napapatanong si Lin Moyu kung nagawa kaya nilang lubhang mapinsala ang Sentry Post Guardian. Mula sa mga usok na binabalot ang Hell level leader na ito, nagningning ang dalawang pulang mata. Sumigaw ang halimaw at nagpakawalan ng isang malakas na shockwave. Na-activate din ang buff resistance ng Sentry Post Guardian na naging dahilan para ang iba sa mga tanikala ng slow curse ay unti-unting mawala. Napansin ito ni Lin Moyu at nakitang hindi ito maganda para kanila dahil nawawalan na ng bisa ang slow curse na ginamit niya kanina lang. Ang Sentry Post Guardian na nabawi ang liksi na ito ay agad na gumamit ng skill na crowd attack at winasiwas ang kamay para durugin ang mga skeleton warriors na nasa harapan na ito sa isang iglap. Isang notification mula sa system ang nagpakita na nagsasabi na 4 sa mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang nawasak. Matapos na gumamit ng crowd attack ay agad na pinasundan ito ng Sentry Post Guardian. Inihanda ng halimaw ang armas na ito at binalot ito ng aura. Ginamitan niya ng skill na crowd stun ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu na nagpakawalan ng isang malawakang crowd control skill. Ang mga skeleton warriors na iyon ay walang nagawa at nandoon lang na nakatayo. Agad na pinasundan ng Sentry Post Guardian ang atake ang mga nawalan ng malay na mga skeleton. Isang notification mula sa system ang nagpaalala na 12 sa kanyang mga skeleton ang nasira na naman mula sa iisang combo na iyon ng pag-atake. Hindi masyado gusto ni Lin Moyu ang nangyayari kahit na pwede ulit niyang ipatawag ang mga skeleton pagkatapos nilang mawasak, meron pa ring limitasyon pagdating sa kanyang spirit na pumipigil sa kanya na basta-basta pabayaan ang kanyang mga skeleton na mamatay ng ganoon lang.
Alam din ni Lin Moyo na napakadelikado ng stun skill na iyon at hindi na niya pwedeng pabayaan iyon na patayin muli ang kanyang mga skeleton. Pagkatapos mapagtanto ito ay agad na ipinatawag ni Lin Moyo ang kanyang undead general. Itinaas niya ang kanyang Thanatos side at pinalabas mula sa lupa ang kanyang general. Nang nakalabas na ang skeleton general ni Lin Moyo na nasa tabi lang niya, agad ito ang gumamit ng military influence para palakasin ang mga skeleton na sa labanan. Isang pulang aura ang pinakawala ng skeleton general na umabot sa mga skeleton na nasa lugar ng labanan nang biglang nawala ang crowd control effect sa mga skeleton warrior at wala na ang mga indicator sa taas ng mga ulo nila. Naging alerto na namang ang mga skeleton warriors na yon nang matanggap ang strength ending buff mula sa skill na yon ng skeleton general. Nagulat si Lin Moyo sa nakita ng natanggal ng military influence na skill ang stun effect mula sa crowd stun skill ng sentry post guardian. Pero nang tingnan muli niya ay hindi ito ang nangyayari. Binabawasan lang pala ng skill na military influence ang oras ng pagkawala ng malay ng mga skeleton pero andoon pa rin ang parehong epekto ng crowd control skill. Ngayon ay nakatayo lang si Lin Moyo at kanyang skeleton general. Idineklara na niya na wala nagkatatakutan ang kanyang mga skeleton kung wala nang silbi ang stun skill ng sentry post guardian. Matapos ang deklarasyong iyon, sinimulang atakahin ng mga skeleton ni Lin Moyo ang halimaw. Ang mga skeleton warriors niya ay sumusugod pasulong habang sinusuportahan sila ng mga skeleton mage sa likuran na nagpapakawalan ng kani-kanilang mga elemental skill. Nagsimula na ngang makatanggap ng pinsala ang sentry post guardian. Nabalot ang halimaw na iyon ng napakaraming atake mula sa mga skeleton warriors at skeleton mage na naging sanhi ng patuloy na pagbaba ng physique na ito na nasa 8,547 na lumalayo sa orihinal na 15,000. Mula sa pagkainis ng sunod-sunod na pagtanggap na ito ng mga pag-atake, muling gumamit ang sentry post guardian ng skill na ito na crowd stun na binawi ang malay ng mga skeleton warriors sa harapan na ito ngunit agad na ginamit ng skeleton general ang skill na ito na military influence at pinabalik kaagad ang pagka-alerto ng mga skeleton warriors na nawala ng kibo. Nagsisimula na muling ngumiti si Lin Moyo sa nakikita dahil alam niyang walang kwenta na ang sentry post guardian. Kung wala na ang control skill na ito, oras naman na ni Lin Moyo para umatake. Ang pagngiti ni Lin Moyo ay napalitan ng pag-aalala nang makita na ito ang sentry so guardian. Nagkatitigan pa nga sila sa mata, mukhang napagtanto na ng guardian na si Lin Moyo ang pinuno ng mga umaatake dito kaya naman nagpa siya ang halimaw na ito na lumipad at magtungo diretso sa direksyon ni Lin Moyo. Putang ina, inihanda tuloy ni Lin Moyo ang kanyang soul blaze sa kanyang kanang kamay. Patulat namang sumugod pasulong ang sentry post guardian at ginamitan ng crowd stun si Lin Moyo pero mukhang naharangan ng skeleton armor niya ang pag-ataking iyon at pinigilan pa ang stun na makukuha sana niya sa ataking iyon. Pinagpatuloy ni Lin Moyo ang paggamit ng Soul Blaze at binalot ng asul na apoy ang Sentry Post Guardian. Habang inaatake siya ni Lin Moyo, itinaas nila ang kanilang mga staff at naghanda din ang mga skeleton mage ni Lin Moyo ng kanilang mga elemental attacks. Ang Sentry Post Guardian ay sumisigaw na siguro dahil sa sakit na dulot ng Soul Blaze o dahil sa kawalan ng magagawa sa paparating na ito ang katapusan mula sa napakaraming atakeng paparating mula sa mga skeleton mage. Pinakawalan na nga ng mga skeleton mage ang kanilang atake at binalot ng napakaraming magkakaibang mga elemental attacks ang Sentry Post Guardian. Ang napakalaking alon ng pag-atakeng iyon ay ang nagpabagsak sa wakas sa Sentry Post Guardian. Isang notification ang nagpakita na nagpapalem na napatay na ang Sentry Post Guardian na nagbibigay ng 3,300,000 experience at 3 gold level weapon. Ang Hell Sentry Post Blade, Hell Sentry Post Shield at Hell Sentry Post Necklace. Ang 3 gold level weapon na ito ay kasali lahat sa Sentry Post set. Meron ding naibigay sa kanila na 2 dragon na kukumpleto sa pinapakuha ni Bai Shen. Maliban sa experience, mga gold level weapon at sa Dragon Core, sa wakas ay nakakuha na rin si Lin Moyo ng Job Transfer Certificate. Nakuha din niya ang unique title na Dragon War King. Ang titulo ng Dragon War King ay nagbibigay na nagmamay-ari na ito ng karagdagang 500 points sa lahat ng attributes. Lahat rin ng skill na gagamitin niya ay mangangailangan ng kalahati lang ng kailangang spirit para ma-activate. Ang titulo ng Dragon War King ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pag-solo clear ng Hell difficulty ng Dragon Frontline Post. Lumabas ang titulo ng Dragon War King sa itaas ng ulo ni Lin Moyo, pati siya ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Nahulaan na niya na ang Dragon Core ay makukuha lamang mula sa boss ng dungeon pero hindi niya inakala na makukuha niya ang kinakailangang transfer certificate para sa pangalawang job transfer ng ganoon kaaga. Nagkomento rin siya na hindi ba napaka-overpowered naman na ng unique title na Dragon War King. Matapos makuha ang titulo ng Dragon War King na nagbibigay ng mga hindi kapani-paniwalang mga stats at ang pag-level up na sa wakas ni Lin Moyo, makikita natin ang pagkuhari ni Lin Moyo sa mga item na ipinapakuha sa kanya ni Bai Shen. Nakumpirma na niya na ang boss talaga ng dungeon ang magbibigay ng Dragon Core.
Sa kasalukuyan ay meron na si Lin Moyu ng mahigit sa isang kapat ng materials na kailangan niya para sa task sa kanya ni Bai Shen. Mula sa orihinal na 10 Dragon Heart, 10 Dragon Blood Essence, 10 Dragon's Horn, at 5 Dragon Heart na kailangan niya. Meron na siyang 8 Dragon Horn, 4 na Dragon Blood, 4 na Dragon Heart at 2 Dragon Core. Nang matapos na tingnan ang dami ng mga materyales na meron na siya, napagpasyahan naman ni Lin Moyu na sulyapan ang kanyang mga attributes o stats matapos niyang maging level 23. Makikita natin na nasa 0.18% ng pagiging level 23 na si Lin Moyu. Naka-equip na rin ang kanyang title na Dragon War King na nagbibigay ng 500 points sa lahat ng kanyang attributes kung saan ang kanyang strength, physique at agility ay nasa 370 at ang kanyang spirit ay nasa 1,900 na. Ang kanya namang summoning space ay naging 230 na at sa kasalukuyan ay meron siyang 140 skeleton warriors at 70 skeleton mage. Ang kanyang mga skills na Soul Blaze, Summon Skeleton Warriors, Slow Curse, Skeleton Armor, at Summon Skeleton Mages ay nasa level 23 na rin kasabay ng kanyang pag-level up. Tanging ang skill niya na Corpse Explosion ang naiwan sa pagiging level 3. Para naman sa attributes ng kanyang mga level 23 silver grade na Skeleton Warriors, meron silang 5,500 para sa kanilang strength, agility, spirit at physique at sa mga level 23 rin na silver grade skeleton mage ay may 2,300 points para sa kanilang strength, agility at physique at 9,200 para sa kanilang spirit. Matapos suriin ang kanyang mga stats, nagsimulang mag-teleport paalis sa dungeon si Lin Moyu. Nagkomento siya na kahit na medyo mahirap para sa kanya ang makipaglaban sa dungeon na nasa hell difficulty, marami namang experience ang nakukuha niya mula rito at ang kalidad ng mga equipment na ibinibigay ay maganda. Napagpasyahan ni Lin Moyu na pagkatapos na maka-recover ng kanyang mga skeleton, gagamitin niya ang cooldown talisman na ibinigay sa kanya ni Bai Shen at mag-clear sa dungeon na iyon sa hell difficulty ulit. Makaraan ng ilang saglit, nakabalik na sa wakas si Lin Moyu sa kampo nila. Na-teleport siya sa entrance ng Dragon Dungeon Outpost kung saan nakita niya ang isang nakakagimbal na tanawin. Nababalot ang kampo na iyon ng isang pulang aura, napakaraming bangkay ang tumambad kay Lin Moyu pagkabalik niya at bakas sa mga iyon na mukhang may isang madugong labanan na nangyari kamakailan lang. Agad ding napansin ni Lin Moyu ang isang matapang na amoy ng dugo na bumabalot sa lugar na iyon. Mula sa pag-iingat mula sa kung anuman ang nagdulot ng malagim na pangyayaring ito, agad na ginamit ni Lin Moyu ang kanyang skill na skeleton armor para protektahan ang kanyang sarili. Patuloy siyang naglibot at sinusuri ang mga bangkay doon habang nagtataka kung ano ang nangyari doon. Habang tinitingnan ang mga bangkay ng mga kabilang sa kampo ng sangkatauhan, biglang may mga hellhound na tumatakbo at akmang susugurin si Lin Moyu. Agad na nakilala ni Lin Moyu ang mga hellhounds mula sa engkwentro nila noong nakaraan. Sa mga naunang mga hellhounds ay marami pang mga kauri nila ang pasunod na at papunta sa kinaroroonan ni Lin Moyu na pinoprotektahan ang kanyang skeleton armor mula sa paglapan ng mga aso. Ang kanya namang mga skeleton warrior ay nagsimulang tumulong at isa-isang inuubos ang mga paparating na aso sa pamamagitan ng kanilang skill na Rage Strike. Nagsimula na ring magseryoso si Lin Moyu at itinaas ang kanyang Thanatos Sickle at naghahanda ng kanyang atake nang biglang isang maliwanag na ilaw mula sa langit ang tumama sa mga aso na gumuulo sa kanila. Nagulat ng kaunti dito si Lin Moyu at may narinig siya na isang lalaki na tumatawag sa kanya para bilasan na pumunta roon sa kanila. Makikita ang lalaki at kanyang mga kasamahan na patuloy na pinapaslang ang mga hellhound at pinapabilis si Lin Moyu na pumunta sa kanila dahil ang lugar na iyon ay napapalibutan na ng mga abyss hounds. Pumunta sa harapan ang lalaki at kanyang mga kasama para protektahan sana si Lin Moyu. Meron namang isang babae na lumapit kay Lin Moyu at tinanong siya kung nasaktan ba siya pero si Lin Moyu tae. Masasaktan ba siya ng mga simpleng abyss hounds? Sinabi ng lalaki sa harapan na haharanggan nila ang mga abyss hounds para sa kanya kaya bilasan na lang niya at gamitin ang kanyang teleportation stone para umalis doon. Tinanong ni Lin Moyu ang lalaki kung ano ba talaga ang nangyari doon at ipinaliwanag niya na ang mga taga-abyss ay nagpakawalan ng isang napakalaking numero ng mga abyss hound at pinalibutan sila. Alam ni Lin Moyu na gamit ang kanilang lakas, madaling makakatakas ang grupo na iyon na nagligtas sa kanya. Nagtataka siya kung nagpaiwan ba sila dahil gusto nilang tulungan ang mga taong kagaya ni Lin Moyu na kalalabas lang ng dungeon at hindi maiintindihan ang sitwasyon sa labas ng dungeon. Hinulaan niya na siguro ay nag-aalala sila na aatakahin sila ng mga abyss hounds pagkalabas pa lang nila sa dungeon. Sa malayo ay makikita ang isa sa mga miyembro ng party ng Country Y at napagpasyahan nila mukhang impossible na para sa kanila na tumakas ngayon. Alam nila na pati ang kanilang kampo ay nagkaroon ng maraming mga pagkasawi. Tiningnan ng babae kung may natira pang party sa loob ng dungeon at nang masiguradong wala ng taong natira sa dungeon, ipinaalam niya ito sa leader ng grupo. Nang marinig ito, inutusan ng leader na kung ganon ay maghanda na sila para sumugod at lumusat sa napakaraming abyss hounds na andoon.
Nagulat silang lahat at napatingin sa likuran, nagtataka kung bakit andoon pa rin si Lin Moyu. Nginitian na lang ni Lin Moyu ang party na iyon at sinabing gusto pa rin niyang mag-clear ng dungeon na iyon. Kasabay na ito ay itinaas niya ang kanyang Thanatos sickle at pinalabas lahat ng kanyang skeleton warriors. Sumunod ay lumabas mula sa lupa ang kanyang nga skeleton mages na naghahanda para sa kani-kanilang mga elemental attacks. Nang pinakawalan nila ang mga atakeng ito, nabalot ang lugar na iyon ng mga malalaking aipo-aipo na sinasabayan ng apoy at mga malalakas na kidlat mula sa langit. Nagliliparan ang napakaraming mga abyss hounds sa ere at isa-isang nauubos. Nagsimula ring sumugod ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu at ginagamitan ng rage strike ang mga natitirang mga abyss hounds na hindi nakuha ng mga elemental attacks ng mga skeleton mage. Nagulat ang party na nagligtas kay Lin Moyu matapos masaksihan ang hindi kapanipaniwalang pangyayari sa harapan nila. Napanganga na lang sila at napapatanong kung totoo ba ang nangyayari ngayon. Nagtataka sila kung saan nanggaling ang napakaraming skeleton na lumalaban sa mga abyss hounds. Ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu ay patuloy sa pag-usad paarap na sinasalubong ang mga pasugad na abyss hounds. Makikita ang mga abyss hounds na pasimpleng nilalampasan ng mga skeleton warriors at tinatapos ng napakadali na iniiwan lang ang mga bangkay nila. Napapatingin na lang ang leader at kanyang party kay Lin Moyu at nagtatanong kung ang mga malalakas na skeleton na iyon na lumalaban ay mga summon ni Lin Moyu dahil ang mga abyss hounds ay wala lang sa harap ng mga skeleton ni Lin Moyu. Wala na silang magawa kung hindi ang mapatanong kung sino nga ba talaga ang lalaking iyon na nagpakita. Nagsimulang maghanda ng kanyang atake si Lin Moyu at inutusan ang party na iyon na umatras at pumunta sa kanyang likuran. Agad na sinunod ng party ang utos ni Lin Moyu at tinanong siya kung bakit. Ang leader naman ng party ay napapatanong sa sarili kung bakit niya sinunod ang utos ni Lin Moyu na parang natural lang iyon para sa kanya. Sinagot ni Lin Moyu ang tanong ng isa kanina at sinabing ito ay dahil sa gagamit siya ng isang crowd control attack na skill at baka madamay sila sa pinsala matapos ito ang magamit. Nagpatuloy na ma-charge ang skill na yun ni Lin Moyu at unti-unting lumaki at pagkaraan ng ilang sandali ay pinakawalan na niya ang kanyang corpse explosion sa mga bangkay na kakapatay lang ng kanyang skeleton army. Mula sa isang spell na iyon ay nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog na binalot ang napakalaking bahagi ng lugar na iyon. Manghang-mangha pa rin ang leader at kanyang party sa isa na namang nakita at napapatanong kung anong klase ng skill iyon at napaka nakakatakot naman na. Si Lin Moyu naman ay nandoon lang ay hinahayaang kunin ng kanyang Thanatos sickle ang mga kaluluwa sa paligid at ang kanyang barge na kumikinang ng ginto para kunin ang merit mula sa mga napatay na kalaban. Ilang saglit lang at umabot na sa 100 ang military merit ni Lin Moyu na naging dahilan para ma-promote siya para maging 1-star private. Mula sa promotion na ito ay nakakuha si Lin Moyu ng 1,000 points at 5 contribution points. Natuwa si Lin Moyu sa promotion niyang iyon, hindi niya inaakala na pwede siyang makakuha ng parehong points at contribution points mula sa pagka-promote niya ng rank. Kaya pala sinabi sa kanya ni Bai Shen na dapat na pumunta si Lin Moyu sa Yuan Battlefield para mag-ipon ng contribution points. Maliban sa promotion ng kanyang rank ay nag-level na rin ang Thanatos sickle ni Lin Moyu na ngayon ay nasa level 3 na at nagdadagdag na ng 300 na spirit. Ngayon na maraming magagandang bagay ang nasa harapan ni Lin Moyu ngayon, hindi na niya pwedeng pabayaan na lang silang makatakas ngayon kahit na wala naman na talaga siyang planong patakasan ang kahit isa sa kanila noon guna pa lang. Patuloy ang pagsabog ng mga bangkay ng mga kalaban mula sa corpse explosion ni Lin Moyu. Ang party ngayon ay nagsisimula ng mag-usap-usap. Sinabi nila na isa sigurong top student si Lin Moyu sa isang napakasikat na academy. Kaya naman pala ganoon kat-apang si Lin Moyu na mag-solo clear ng isang dungeon. Biglang naalala ng isa na hinge ba siya ang taong iyon na pumasok sa hell difficulty ng mag-isa. Nakabalik pala talaga siya ng buhay, lahat sila doon at hindi makapaniwala na nagawa talaga niyang ma-solo clear ang Dragon Frontline post na nasa hell difficulty. Paano ba niya nagawang makalampas at makatakas mula sa mga stun skills na meron ang mga halimaw sa loob ng dungeon na yon? Patuloy pa rin sa pag-absorb ng merit ang badge ni Lin Moyu at sa wakas ay umabot na naman ng 200 ang military merit niya. Na-promote siya at ngayon ay isa ng 2-star private na nagbigay ulit ng 1,000 points at 5 contribution points. Ang Thanatos sickle din ni Lin Moyu ay nag-level up muli at ngayon ay nasa level 4 na at nagbibigay ng 600 spirit. Hindi mapigilan ni Lin Moyu na makitang tumataas ang ibinibigay na spirit attributes habang nagle-level up ang Thanatos sickle ni Lin Moyu. Nararamdaman ni Lin Moyu na parang may kakaiba sa side. Napapatanong na lang siya sa sarilian kung patuloy ba niyang ma-level up ito, makakakuha ba siya ng bagong skill. Nasasayangan talaga si Lin Moyu dahil kaya lang niyang makapatay ng humigit kumulang 200 abyss hounds doon. Hiling ni Lin Moyu na sana mas maraming abyss monsters pa ang magpakita doon. Samantala, napaluhod na lang ang mga miyembro ng party sa ginhawa matapos ang nakakatakot na pangyayaring yon. Lubos silang nagpapasalamat na nakaligtas sila,
Napapatanong ang isa sa kanila kung bakit napakaraming Abyss Hounds nagpakita ngayon. Huwag naman sana na pinaplano ulit ng Abyss na magsagawa ng isang malawakang pag-atake na naman. Napakomento sila na talagang ang Yuan battlefield ay napaka-delikado. Lumapit ang lalaki kay Lin Moyu at gustong makipagkilala. Makikita na natin na ang lalaking ito ay may 7 star sa kanyang badge. Iniharap niya ang kanyang kamay at handang makipagkamay kay Lin Moyu. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Shi Xing'an na isang level 31 paladin mula sa Xiajing Academy. Tinanggap ni Lin Moyu ang pakikipagkamay at nagpakilala bilang isang level 23 necromancer mula rin sa Xiajing Academy. Halatang nabigla ng kaunti ang lalaki nang marinig ang tungkol kay Lin Moyu. Kinilala niya si Lin Moyu bilang kapwa niya at junior niya rin. Tinanong din ng leader ng party kung aling batch galing si Lin Moyu. Si Lin Moyu ay napapaisip na walang araw at gabi sa Yuan battlefield kaya hindi niya masabi kung anong oras na ba talaga pero hula niya ay dapat lampas na ng hating gabi ngayon. Sinagot na niya ang tanong ng leader ng party at sinabing siya ay kabilang sa batch ng taong ito. Binanggit din ni Lin Moyu na kakadalo lang niya sa opening ceremony ng Xiajing Academy kahapon. Matapos magsalita si Lin Moyu, isang malakas na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw matapos mahulog ng leader ang panangga niya. Napasigaw sila at hindi na naman makapaniwala, kung ganoon ay isa palang bagong estudyante si Lin Moyu. Tumingin ng diretso si Lin Moyu sa mata niya at sinagot siya na sinabing kung ibabase nga sa mga katotohanan iyon, talaga namang isa kang bagong mag-aaral sa Xiajing Academy si Lin Moyu. Nang marinig na si Lin Moyu na sa kabila ng pagiging level 23 at isang napakalakas ng player na kayang tapatan ubusin ang grupo ng napakaraming Abyss Hound ay isa palang bagong mag-aaral ng Xiajing Academy, nagsimulang magtinginan ang kapitan at mga miyembre ng party nila. Meron nalilito ang mukha ang mga ito at sinusubukang intindihin ang narinig nila mula sa binatang nasa harap nila na nagawa silang iligtas. Napapaisip silang lahat kung ganito ba talaga kagagaling at kalalakas ang lahat ng mga bagong mag-aaral. Makikita ang mage ng grupo na naalala na pinapagalitan ng isang instructor ng academy noong bata pa siya. Napapatanong na lang siya na hindi ba dapat na ang mga bagong estudyante ay nasa level 15 o level 16 pa lang at nakatuon ang pansin sa academy. Kung ganito, bakit merong bagong estudyante sa harap nila na nasa level 23 na kaagad at nangangahas na nasubukang makipaglaban sa Yuan battlefield? Ang dalawang miyembro ng party ay nagtitinginan na lang at patuloy na nag-iisip habang sina Shi Xing'an at Lin Moyu ay nagpatuloy sa kanilang usapan. Natutuwang pinupuri ni Shi Xing'an si Lin Moyu at sinabing kakapasok pa lang ni Lin Moyu ng academy pero meron na siyang ganoong kapamrar na lakas. Kaya naman pala hindi na nakapagtataka na naglilibot si Lin Moyu ng mag-isa sa Yuan battlefield at kayang-kaya na sumabak sa dungeon na nasa hell difficulty ng mag-isa. Si Shi Xing'an ay talagang namamangha sa kakayahan ni Lin Moyu sa kabila ng edad niya. Si Lin Moyu naman ay nakikinig lang at sinabi kay Shi Xing'an na wala lang para sa kanya ang lahat ng iyon. Ibinalik ni Lin Moyu ang papuri at sinabihan sila na ang party naman nila ay hindi rin naman ganoon kaina kaya bakit hindi sila pumapasok sa dungeon. Naglakad papalapit ang isa pang miyembro ng party at sinabing ito ay dahil hindi kaya ni Shi Xing'an na mag-tank ng halimaw ng ganoon kaayos kaya nahihirapan sila. Sinubukan na raw nila dati ang mag-clear ng dungeon sa nightmare difficulty at muntik pa silang maubos doon at mamatay. Sumagot naman dito si Shi Xing'an at tinanong kung siya ba talaga dapat ang sisihin nila dahil level 29 pa lang siya noon at wala rin siyang angkop na equipment para sa clear na yon. Sinabi rin ni Shi Xing'an na ang natitira na lang na wala pa sa kanya ay ang shield na kasari sa set. Sayang nga lang daw kasi hindi yun ibinibenta kahit saan pero kapag nag-drop daw yun sa dungeon at nakumpleto na niya ang set na yun, magagawa na nilang subukan mag-clear sa nightmare difficulty ng dungeon muli. Mukhang nakakaintindi naman ang kasama ni Shi Xing'an pero nag-aalala siya at sinabihan siya na dapat magawa na nila yon sa lalong madaling panahon dahil malapit na silang lumampas sa level 32 na limit para makapasok sa dungeon. Siniguro naman ni Shi Xing'an sa kanya na malapit na at magde-drop din yun sa loob ng dungeon kaya huwag siyang mag-alala. Kung hindi man iyon mangyari, pwede naman daw siyang bumili ng ibang gold grade na shield at iyon na lang ang gagamitin niya. Lumipat ang atensyon ng kasama ni Xing'an kay Lin Moyu at nagsimulang alukin si Lin Moyu kung may kailangan ba siyang equipment. Meron naman daw silang maraming ganoon kaya pwede nilang ibenta ang iba sa kanila para sa mas mababang halaga. Dumagdag si Shi Xing'an at nirekomenda na ang Sentry Post set mula sa Dragon Frontline Post ay napakaganda rin. Iyon ang isa sa mga kinokonsidera bilang isa sa mga pinakamagandang set ng mga equipment sa lahat ng gold grade na mga equipment. Kahit na level 23 pa lang si Lin Moyu ngayon, pwede na siyang maghanda ng mga ito habang maaga pa gamitin na lang ang mga ito pag nakaabot na siya ng level 30. Matapos magsalita si Xing'an ay agad na inilabas ni Lin Moyu ang Health Sentry Post Shield na isang gold grade defensive equipment na kabilang sa Sentry Post set. Dinadagdagan na ito ang lahat ng attributes ng gumagamit ng 300 points bawat isa.
Pinapataas din na ito ang resistance laban sa lahat ng control type na skills ng 50% at pinapababa ang oras ng pagka-epektibo na ito ng 50% na magagamit pagdating ng player ng level 30. Nang makita ang inilabas na Health Sentry Post Shield na patuloy na naglalabas ng gintong aura, nagulo at nagulat ng kaunti si Xing'an at tinatanong si Lin Moyu kung saan daw ba niya nakuha ang equipment na yon. Sumagot naman si Lin Moyu na nakuha niya ang equipment na iyon mula sa pinatay niyang Sentry Post Guardian kani-kanina lang. Nagsimulang sumigaw si Xing'an at tinatanong si Lin Moyu kung gusto ba niyang sabihin na nakuha niya ang item na iyon mula sa Hell Difficulty Boss. Medyo nabigla dito si Lin Moyu at sumagot na lang ng oo. Pati ang mga miyembro ng party ay pinagpapawisan sa gulat dahil sa narinig. Hindi sila makapaniwala at patuloy na inulit na nagawa ba talaga ni Lin Moyu na masolo clear ang Hell Difficulty ng Dragon Frontline Post. Tiningnan na lang muli ni Lin Moyu ang party at simpleng sinagot sila ng oo. Habang nakatayo siya doon, ang party ay ayaw talagang maniwala na nagawa talaga niyang maklear ang Hell Difficulty ng dungeon na iyon ng mag-isa. Paano nga ba posible ang ganoon? Hindi nila kayang paniwalaan ang sinabi ni Lin Moyu pero imposible naman na ang Health Sentry Post Shield na hawak ngayon ni Lin Moyu ay isang peke. Matapos iyon, inalok ni Lin Moyu si Xing'an na subukang mag-equip ng Camoleton Sentry Post Set. Ibinigay ni Lin Moyu ang Sentry Post Shield kay Xing'an at ginamit niya ito. Nagsimulang magpakita ang epekto ng paggamit ng buong set. Ang full set special effect ng mga equipment na iyon ay naging dahilan para magliwanag ng isang nakakasilaw na gintong aura ang armor ni Xing'an. Ang ilaw na iyon naging isang napakalaging sinag ng ilaw na umaabot ang liwanag sa pinakataas ng mga ulap. Ang lahat ng nasa Yuan Battlefield ay nakita ang napakatayog na ilaw na iyon at agad nilang kinilala ang ilaw na iyon mula sa Sentry Post Set. Nabigla sila dito na nagawang kolektahin ang kompletong Sentry Post Set. Nagtataka sila kung sino nga ba yon, hindi sila makapaniwala na merong nakakuha na ito at pinupuri rin nila na ang Sentry Post Set ay mas maganda pa kaysa sa ibang platinum grade na mga equipment. Nang makitang tunay ang Sentry Post Shield na meron si Lin Moyu, nagmakaawa si Xing'an sa kanya na kung pwede ba niyang ibenta ang shield na yon sa kanya. Inalok ni Xing'an si Lin Moyu ng 10 milyong gold coins para doon. Pinag-isipan ito ni Lin Moyu ngunit sinabi ni Xing'an na iyon lamang ang lahat ng meron siya. Nang makapag-isip na sa gagawin, sinabi ni Lin Moyu na gold grade equipment lang naman daw yun at hindi daw yun magkakahalaga ng ganoon kamahal kaya sapat na siguro ang 5 milyon para doon. Nang marinig iyon, lumapit si Xing'an kay Lin Moyu at hinawakan ang kamay niya at lubos na nagpapasalamat sa kanya para dito. Pati ang mga miyembro ng party ay masaya sa nangyari at pinasalamatan si Lin Moyu dahil makakapunta na sila sa susunod na kailangan ni Kang gawin. Sa susunod ay aatake na sila sa Nightmare difficulty ng dungeon. Nagpaalam na sila sa isa't isa at mauuna na raw ang party ni Xing'an. Siguro ay marami na namang magiging usap-usapan sa paligid nila pagkatapos niyang gamitin ang full Sentry Post Set. Pati si Lin Moyu ay nagpasya na rin na bumalik muna kung aalisan sila at susubukan pa niyang bawiin ang lahat ng spirit na ginamit niya ngayon. Dinurog na nila ang teleportation stone at nagsimula ito ang ma-activate na bamalat ng asol at puting ilaw sa kanila. Sa kailaliman ng kung saan sa abyss, nagsimulang may maypan sa paligid ng isang lumulutang na apoy. Lumitaw ang dalawang malaking pulang mga mata ng isang nilalang mula sa kadiliman at napansin na marami sa kanyang mga abyss hounds ang namatay. Nagsimula niyang utusan ang isa kanyang mga alagad na pumunta doon at imbestigahan kung ano ang nangyari bakit naubos sila. Isang nilalang na halatang isang halimaw ay nagsimulang gumalaw ayon sa salita ng kanyang Panginoon. Pagbalik sa isa sa mga fortress, nag-usap muli sina Xing'an at Lin Moyu. Pinapasalamatan ulit niya si Lin Moyu para sa tulong dahil hindi niya inaakala na makukuha niya at makukumpleto ang buong Sentry Post Set ngayon. Maghahanda na raw sila ngayon para sa susunod nilang pag-atake sa dungeon. Matagal na raw niyang hinihintay ang araw na iyon sa loob ng napakahabang panahon. Habang abala sila sa pag-uusap, nagsimula ituro at pinag-uusapan ng mga tao sa paligid nila ang tungkol sa isang Holy Knight na meron daw doon. Kinilala nila na iyon ang legendary class na Holy Knight. Kinaiinggitan nila ang taong iyon na may asul na buhok at binaabalot ng gininto ang aura. Mukhang ang taong ito ay bahagi ng isa sa mga top academy, ang Shendon Academy. Ang lalaking ito ay sinusubukang makipag-usap sa isang familiar na babaeng matagal na nating hindi nakita, si Ningyi. Napansin siya ni Lin Moyu at nakangiti nang muli niyang makita si Ningyi na mukhang nagugulo at hindi komportableng tinatanggihan ang lalaking may asul na buhok. Nagsalita si Lin Moyu na nakuha ang pansin ni Ningyi. Sinabi niya na hindi niya inaasahang muli makita siya doon. Mukhang nakikilala ni Ningyi ang boses na yon, agad silang naglakad patungo sa isa't isa at natutuwa si Ningyi na andito rin pala si Lin Moyu. Sinabi ni Lin Moyu na andito raw siya para tapusin ang isang task at mukhang sa parehong pagkakataon ay andito rin si Ningyi para tapusin din ang task niya.
Ang lalaking may asul na buhok ay nakatayo lang doon at nakatitig. Pinagmamasdan niya na nag-uusap sina Lin Moyu at Ning Yi. Umalis na ang party ni Shi Xing'an at iniwan na sina Lin Moyu na mag-usap. Hinuhulaan ni Ning Yi na ang task siguro ni Lin Moyu ngayon ay may kinalaman sa pagkolekta ng mga materials mula sa mga miyembro ng Dragon Race kagaya ng Dragon Horn ganoon. Ngunit umatras si Ning Yi at binawi ito, sinabi niya kay Lin Moyu na ang task na iyon ay masyadong napakasimple para sa kanya. Nagsimula siyang magsabi ng panibagong hula at sinabing ang task niya siguro niya ay ang mangolekta ng Dragon Core na tanging sa pagpatay lang ng boss monster ang paraan para makuha. Mukha tumama na siya dito na kinumpirma ni Lin Moyu ngunit iniisip ni Lin Moyu na pero hindi lang Dragon Core ang kailangan niyang kunin. Matapos marinig ang sagot ni Lin Moyu, mukhang masayang masaya si Ning Yi at sinabing pati siya ay kailangan ding mangolekta ng Dragon Core. Nagsimulang lumapit ang lalaking may asul na buhok ay tinanong si Ning Yi kung sino ang taong iyon na kinakausap niya. Nalaman na nga natin mula sa system na ang lalaking iyon na may pulang buhok ay si Zhou Leiheng na isang level 30 Holy Knight. Nakuha niya ang pansin ni Ning Yi sa kanyang tanong at sinagot siya nito at sinabing kaibigan niya si Oin Moyu. Nagsimula silang magpakilala sa isa't isa at sinabi ang kanilang pangalan, level at propesyon. Si Ning Yi ay nakangiti na naunod habang nagpapakilala sa isa't isa ang dalawang lalaking iyon. Nang marinig niya mula sa pagpapakilala ni Lin Moyu na nasa level 23 na agad siya, nagulat si Ning Yi at pinuri siya dahil naabot na agad niya ang level na iyon ng napakabilis. Nasa level 21 pa lang daw si Ning Yi at nalampasan na talaga siya ni Lin Moyu. Nag-alok si Lin Moyu kay Ning Yi na pwede nilang gawin muli ang ginagawa nila noon at babuhayin ulit siya ni Lin Moyu sa mga dungeon. Masayang pumayag naman si Ning Yi na tinalikuran na si Zhou Leiheng na agad namang samabot sa usapan nila ni Lin Moyu. Dismayado siya at pinapaala kay Ning Yi na may kasunduan na daw sila na tutulungan niya si Ning Yi. Humingi na lang ng tawag si Ning Yi kay Zhou Leiheng at sinabing hindi daw niya kailangan ang tulong niya. Hindi na raw niya siya bibigyan pa ng problema dahil alam naman daw ng kaibigan niya na magbuhat kaya wala nang magiging problema. Mukhang ginalit na ito si Zhou Leiheng at tinanong kung sapat na ba talaga siya. Level 23 pa lang daw siya at mangangailangan pa ng ibang tao para buhatin siya kaya paano niya daw magagawang buhatin si Ning Yi. Bakas na sa mukha ni Ning Yi na medyo naiirita na siya sa ginagawa ni Zhou Leiheng at sinabihan siya na wala na siya dapat pakialam doon. Nagpapasalamat siya sa alok na tulong mula kay Zhou Leiheng pero hindi talaga niya yun kailangan. Pinabayaan naman na ni Zhou Leiheng si Ning Yi sa ngayon at sinabihan siya na kung ganoon, mag-ingat na lang daw siya. Kung hindi gumana ang gagawin nila ni Lin Moyu, pwede pa rin naman daw siyang bumalik at lumapit ulit sa kanya. Napapaisip na lang si Zhou Leiheng at naiinsulto kay Lin Moyu dahil sa pagiging mayabang niya. Nasa level 23 pa lang daw siya pero napakababa na raw ng tingin niya sa kanya at minamaliit pa siya. Putang ina bata, wala pa namang sinasabi si Lin Moyu kay Zhou Leiheng pero mukhang nagsisimula ng magkaroon ng galit ang sarulong ito kay Lin Moyu. Bumalik si Ning Yi kay Lin Moyu at nagsimulang mas lumapit pa sa kanya. Masaya siyang nagsabi na huwag na daw siyang mag-alala dahil magaling naman daw siya. Si Lin Moyu naman ay nakatingin lang kay Ning Yi na hindi alam ang gagawin, matapos iyon, tumalikod na si Zhou Leiheng at umalis na lang habang pinapabayaan ang dalawang iyon. Nagtanong na si Ning Yi sa kung anong difficulty niya planong mag-clear ng Dragon Frontline Post, normal ba o Nightmare, napangiti na lang si Lin Moyu at syempre parang hindi naman niya siya kilala at sinabing Hell difficulty na mukhang ikinabigla pa talaga ni Ning Yi.